Napakabilis ng mga pangyayari, kaya halos wala akong oras para makapag-react, araw noon ng Sabado. Hinila ako ng matalik kong kaibigang si Amanda para sa isang hapon ng pagliliwaliw at pamimili. Iginigiit niya na may kalbubukas lamang na isang mamahaling French patisserie sa Greenbelt 5 sa Makati at desidido siyang patikimin ako ng kanilang mga dessert, anuman ang mangyari. Wala talaga ako sa mood, pero naisip ko na hindi naman siguro masama ang lumabas sandali para makalanghap ng sariwang hangin. Ang anak kong si Anton, 18 anyos, ay lubos na nakatutok sa paghahanda para sa isang pambansang kompetisyon sa programming. Araw-araw siyang nakakulong sa kanyang kwarto sa aming bahay sa Forbes Park, walang inatupag kundi ang mag-type ng codes. Pero sino ba namang mag-aakala na ang simpleng paglabas para magpahangin ay magkakaladkad sa akin ng diretso sa impyerno? Nasa ikalawang palapag kami, malapit sa entrance ng isang sikat na tindahan ng mga laruan. Nang hilahin ni Amanda ang braso ko patungo sa isang butik ng mga sapatos. Sa gilid ng aking mga mata, nahagip ko ang isang pamilyar na bulto. Nanigas ako sa aking kinatatayuan na tila ba tinamaan ng kidlat. Pamilyar na pamilyar sa akin ang figurang iyon. Suot ni William Villanueva ang dark gray na katsmirang coat na binili ko para sa kanya noong nakaraang buwan. May naka-embroider na inisyal niya sa manggas nito, nag-iisa lamang sa buong mundo. Karga-karga niya ang isang batang lalaki, nasa 5 o 6 na taong gulang. Mahigpit na nakapulupot ang mga braso ng bata sa leeg ni William, habang humahalakhak ng masaya. Ang unang pumasok sa isip ko, hindi ba't dapat nasa business trip siya ngayon sa Cebu? Ang ikalawang naisip ko ay hindi na umabot sa aking diwa, dahil ang bata mismo ang sumagot nito para sa akin. Daddy, gusto ko po yung malaking dinosaur na yon. Itinuro ng bata ang isang higanteng T-Rex na stuffed toy sa unahan ng tindahan. Malinaw na umabot sa pandinig ko ang boses niya. Daddy! Ganoon niya siya tinawag. Daddy! Isang matinis na ugong ang nagsimulang bumalot sa aking mga tainga, na tila ba may sumabog na pugad ng bubuyog sa loob ng ulo ko. Habang nangyayari iyon, abala pa rin si Amanda sa kanyang cellphone, pilit hinahanap ang patisserie sa Google Maps habang bumubulong sa sarili. Napaatras ako at napasandal sa glass railing ng mall. Doon lang biglang nag-angat ng tingin si Amanda. Katrina, anong problema? Para kang nakakita ng multo. Hindi ako sumagot. Nakapako pa rin ang paningin ko sa direksyong iyon. Ibinaba ni William ang bata, yumuko, at ginulo ang buhok nito. Mababakas sa mukha niya ang isang napakatamis at mapagmahal na ngiti, isang ngiting hindi ko nakita sa loob ng 20 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Sa tabi niya ay may isang babaeng may alon-along buhok, matangos, at pino ang panga. Nakasuot siya ng puting tweed jacket at mahigpit na nakakapit sa braso ni William na tila ba sanay na sanay sa ganoong kalapitan. Kilala ko siya. Siya si Vanessa Imperial, ang executive assistant ni William sa V-Nexus Group. 3 taon na ang nakararaan. Noong kaarawan ko, dumaan ako sa opisina nila sa BGC. Ang babaeng ito ang mismong nag-abot sa akin ng kape na may kasamang matamis na ngiti, Ma'am Katrina. Kape po ninyo. Noon, nakasuot lang siya ng simpleng uniforme ng opisina at nakapusod ng mahigpit ang buhok. Nasaan na ang simpleng imaheng iyon kumpara sa mapang-akit niyang anyo ngayon? Nasundan ni Amanda ang aking tingin at napasinghap. Siya, yan. Siya yan. Nananatili akong tahimik. Nanginginig na ang aking mga daliri, pero nagawa ko pa ring ilabas ang cellphone mula sa aking mamahaling bag. Sa screen, nakita ko si William na inaakbayan ang bata papasok sa mamahaling toy store. Sumunod si Vanessa, kumuha ng Lego set na nagkakahalaga ng nasa 8,000 piso at iniabot ito sa bata. Tinalon ito ng bata sa tuwa, humarap kay William at sumigaw. Salamat, Daddy. You're the best. Yumuko si William at hinalikan ng bata sa noo. Click. Pinindot ko ang shutter. Sumunod ang ikalawa, ikatlo, ika-4 na litrato. Lumabas sila ng tindahan at lumapit sa isang kiosk ng mamahaling gelato. Hawak ni William ang kamay ng bata sa isa niyang kamay. At kay Vanessa naman ang isa, naglakad silang 3 na parang isang tunay na masayang pamilya. Dumungis ang mukha ng bata dahil sa ice cream at kumuha si William ng panyo mula sa kanyang bulsa upang maingat na punasan ito. Kailanman ay hindi niya ginawa ang ganoong pag-aasikaso sa sarili naming anak na si Anton. Noong 5 taong gulang si Anton, nagkadengwe ito at kinailangang i-confine sa St. Luke's. Tinawagan ko si William.
Nagmamakaawang umuwi siya, pero sinabi niyang may mahalaga siyang board meeting at hindi siya maaaring umalis. Nang manalo ang anak namin ng unang gantimpala sa isang piano recital sa CCP noong 8 taong gulang siya, pinadalhan ko siya ng video. Ang tanging naging sagot niya, "Good." Ngayon, 18 anyos na si Anton. At sa lahat ng mga taong iyon, ako lang mag-isa ang dumadalo sa mga parent-teacher conference sa Ateneo. Ako lang ang sumasama sa bawat event niya. Binigyan ko ng anak ang lalaking ito. Pinalaki ko siya sa loob ng 11 taon, ngunit ni minsan ay hindi niya ito nakasabay kumain ng sorbetes. Hinawakan ni Amanda ang braso ko. Nanginginig ang boses. "Katrina, tinatakot mo ako. Magsalita ka naman." Ibinulsa ko ang cellphone ko, humarap, at sumandal sa railing bago huminga ng malalim. "Umuwi na tayo." Nanlaki ang mga mata ni Amanda. "Aalis ka na lang ng ganito? Hindi mo sila lalapitan at gagawa ng iskandalo?" Sabi ko, "Umuwi na tayo," mariin kong sabi. Hinawakan ko siya sa pulso. At, nang hindi lumilingon, tuluyan na naming nilisan ang palapag na iyon. Nang makasakay na ako sa sasakyan niya at maisara ng malakas ang pinto, doon ko lang napansin na dumudugo na pala ang aking mga palad dahil sa lalim ng pagkakabaon ng sarili kong mga kuko. Pinaandar ni Amanda ang makina. Patingin-tingin sa akin sa rearview mirror, ngunit nanatili siyang tahimik. Binuksan ko ang litrato sa aking phone at ini-zoom iyon. Gwapo ang bata, at malinaw na makikita ang mga katangian ni William, lalo na ang hugis almendras nitong mga mata. Kamukhang kamukha ni Will, at mukhang nasa 5 o 6 na taong gulang. Ibig sabihin, 6 o 7 taon na silang magkarelasyon. 6 o 7 taon. Sa panahong iyon, nagpapakamatay ako sa pag-aasikaso ng mga real estate portfolio ng pamilya Villanueva, tinutulungan siyang mag-expand sa mga pamilihan sa abroad. Nagtrabaho ako hanggang sa magka-ulcer ako na naging dahilan ng 2 buwang pagkaka-ospital ko. Sa panahong iyon, nasa elementarya pa ang anak ko, araw-araw nagtatanong kung kailan uuwi ang papa niya. At palagi akong nagsisinungaling, sinasabing, sobrang busy lang ng papa niya at malapit na itong magkaroon ng libreng oras. Nakakatawa. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana ng sasakyan at bigla na lang akong napahalakhak. Tumawa ako hanggang sa mapuno ng luha ang aking mga mata. Ibinato ni Amanda ang isang kahon ng tissue sa likurang upuan at napamura. "Katrina Villanueva, huwag kang ganyan. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Pero huwag kang tumawa ng ganyan." Kinikilabutan ako. Hindi ko kinuha ang tissue. Pinunasan ko ang mga mata ko gamit ang likod ng aking kamay. Ang boses ko ay sobrang hinahon na maging ako ay nagulat. "Amanda, dalhin mo ako sa opisina ng isang abogado. Gabi na. Bukas na lang natin gawin yan." "Linggo bukas. Sarado sila." Kinagat ni Amanda ang labi niya, nanahimik ng 5 segundo, at saka biglang kinabig ang manibela. Tumawid ang sasakyan sa intersection at nagtungo sa Ortigas. Habang nasa biyahe, tinawagan ko si Anton. Sumagot siya sa 3 ring. "Ma?" Paos ang boses niya. Halatang magdamag na naman siyang nag-code. Pagkarinig sa boses niya, biglang nanikip ang dibdib ko. Inabot ng ilang segundo bago ako nakapagsalita. "Anak, may itatanong lang sana ako." "Po? Ano yon, ma?" Mas hinigpitan ko ang hawak sa phone. "Kung sakaling maghiwalay at ipawalang bisa namin ng papa mo ang kasal namin, kanino ka sasama?" Sa kabilang linya, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa loob ng 10 segundo. Nang muling magsalita si Anton, mas malalim na ang boses niya. "Ma, anong nangyari? Huwag ka nang magtanong. Sagutin mo muna ako. Hindi na yan pinag-iisipan, ma. Sa'yo." Ang 2 salitang iyon ay kasing tibay ng pagpukpok ng maso ng husgado. Inulit niya. "Kahit anong mangyari. Ma, sa'yo ako." Ipinikit ko ang aking mga mata. At sa wakas ay tuluyang bumagsak ang aking mga luha, ngunit wala akong pinalabas na ingay. "Sige, naiintindihan na ni Mama. Matulog ka na ng maaga. Huwag ka nang magpuyat. Uuwi na rin si Mama mamaya." Ibinaba ko ang tawag at ipinatong ang cellphone sa aking hita. Nakapark na ang sasakyan ni Amanda sa tapat ng isang matayog na glass building sa Ortigas Center. Pinabayaan niyang bukas ang makina, lumingon, at tiningnan ako. Si Attorney Mendoza, dating kaibigan ng kuya ko sa law school. Tinawagan ko siya, bumalik siya sa opisina para hintayin tayo. "Salamat, Amanda. Tumigil ka nga sa pagpapasalamat."
Bulong niya, iniiwas ang tingin bagamat nanginginig ang kanyang boses. Sasamahan na kita sa itaas. Nasa 40s si Attorney Mendoza, nakasuot ng gold-rimmed na salamin at mukhang sanay na sanay nang makakita ng luha ng mga kliyente. Binigyan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig at inilatag sa harap ko ang isang standard na template para sa settlement of conjugal properties at petition for declaration of nullity of marriage. Ma'am Villanueva, pakisuri po. Kung may ipapadagdag kayo, babaguhin natin. Nilipat ko ang bawat pahina. Paghahati ng ari-arian, paglipat ng shares, real estate, kustodiya ng anak. Bawat linya ay tila patalim na nakatarak sa puso ko. Pero pilit kong binasa ang bawat salita. Lahat ng real estate na naipundar sa kasal ay mapupunta sa akin, sabi ko. Buong kustodiya ng anak ko, sa akin. Ang kanyang porsyento sa V-Nexus Group ay mananatili sa kanya, ngunit gusto kong ilagay ang 15% ng kumpanya sa isang trust fund na nasa ilalim ng kontrol ko. Inayos ni Mendoza ang kanyang salamin. Kontrol sa trust fund. Hindi po iyan magiging madali. Baka hindi po pumayag si Mr. Villanueva. Binuksan ko ang litrato sa aking phone at inislide iyon sa ibabaw ng kanyang mesa. Sabihin niyo sa kanya na kung hindi siya pipirma bukas, ang litratong ito ay mapupunta sa inbox ng bawat miyembro ng board of directors, ng mga business partners niya, at sa lahat ng media outlets sa Pilipinas. Tiningnan ni Attorney Mendoza ang litrato. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Tumango lamang siya. Kopya po, si Amanda, nakukuha sana ng tubig, ay nanigas at nakatitig sa akin. May awa sa kanyang mga mata. Pero higit doon ay gulat. Higit 1 dekada na kaming magkaibigan. At siguro'y ngayon lang niya ako nakitang ganito. At bakit naman hindi? Kailan ba naging malupit si Katrina Bautista? Sa loob ng 20 taong pagsasama, ako ang perpektong asawa ni William. Nag-asikaso ng bahay, nagpalaki ng anak, at nag-entertain sa mga maaarting bisita sa mga corporate gala sa Manila Hotel. Nang muntik nang malugi ang negosyo niya noong una, ibinenta ko ang 2 lupaing pamana ng mga magulang ko sa probinsya para mabayaran ang mga utang niya. Nang tuluyan ng umasenso ang kumpanya, ibinigay ko sa kanya ang lahat ng koneksyon sa politika at negosyo na naiwan ng yumaong kong ama. Nang magkasakit ang nanay niya, inalagaan ko siya ng 2 taon na parang sarili kong ina. Sabi ng lahat, swerte si William Villanueva dahil nahanap niya ang perpektong asawa. At ano ang nakuha ng perpektong asawa kapalit nito? Isang 6 na taong gulang na anak sa labas kasama ang kanyang sekretarya. At ako pa ang huling nakaalam. Muli kong binasa ang mga dokumento mula umpisa hanggang dulo. Kumuha ako ng ballpen at pipirmahan na sana ang huling pahina nang tumunog ang phone ko. Umilaw ang screen. Anton. Nanigas ako bago sumagot. Ma, nasaan ka? Kakaiba ang tono ng bata. May halong kalmadong hindi ko pa naririnig sa kanya kailanman. Hindi ugali ng isang 8 anyos. May inaasikaso lang si mama anak. Nasa law firm ka ba? Hindi ito isang tanong, kundi isang kumpirmasyon. Napatingin ako ng mabilis kay Amanda. Umiling siya ng marahas, sumesenyas na hindi siya ang nagsabi. Anton, makinig ka. Ma, alam ko na ang tungkol kay Papa. Flat ang boses ni Anton na parang nagbabalita lang ng panahon. Natanggap ko ang mga litrato 3 araw na ang nakararaan. CCTV footage mula sa mall, hotel booking records, kopya ng lease contract ng condo unit ng babaeng yun sa BGC, pati records ng bata sa daycare. Nasa akin ang lahat. Babalik na ako dyan. May ibibigay akong napakalaking regalo sa'yo. Anong regalo? Sa kabilang linya, rinig na rinig ang tunog ng pag-type sa isang mechanical keyboard. Bahagyang tumawa si Anton. Isang regalong hindi makakalimutan ni Papa habang buhay. Nang lumabas kami ng law firm, mag-aalas 6 na ng gabi. Inilapit ni Amanda ang sasakyan sa bangketa at nagtanong kung gutom na ako. Umiling ako at nagpahatid na lamang pauwi. Bahay nakakatawa. 12 taon kaming tumira ni William sa bahay na iyon sa Forbes Park. Mula sa pagpaparenovate hanggang sa mga muebles, lahat dumaan sa mga kamay ko. Minsan, habang hawak ang kamay ko sa gitna ng sala, sinabi niya, "Kung nasaan ka, Katrina, doon ang tahanan ko." Ngayon, naiintindihan ko na ang mga salita ng mga lalaki ay murang kasinungalingan. Dumating ang sasakyan sa tapat ng aming gate. Nakita ko ang Mercedes SUV ni William na nakapark na sa driveway.
Mahigpit ang hawak ni Amanda sa manibela. Pasimpleng tumitingin sa akin bago nagsalita. Tawagan mo ako kung may mangyari. Available ako? 24/7? Huwag kang mag-alala. Bumaba ako ng sasakyan. Rinig na rinig ang yabag ng aking mga heels sa batong daanan. Sa pinto, tumunog ang fingerprint scanner at bumukas ito. Ang mainit na dilaw na ilaw mula sa sala ay umaapaw patungo sa pasilyo. Nakaupo si William sa sofa. Nakadekwatro. Nanonood ng balita sa ANC. Sa glass center table sa harap niya, may kalahating baso ng red wine. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, hindi man lang siya lumingon at kaswal na nagtanong, "Saan ka galing?" Sabi ni Manang Maria, umalis ka raw kaninang hapon. Ibinagsak ko ang bag ko sa console table at naglakad patungo sa silyang kaharap niya. Iyon ang pwesto kung saan ako umuupo gabi-gabi para ipagbalat siya ng prutas, ipagtimpla ng tsaa, at makinig sa mga kwento niya tungkol sa corporate issues na akala niya ay hindi ko naiintindihan. Noon, inakala ko na iyon ang kaligayahan, ang pinakasimple at totoong manifestasyon ng buhay mag-asawa. Ngayon, nandidiri na ako. William Villanueva, 20 taon. Halos hindi ko siya tinawag sa buo niyang pangalan. Palaging Will o Hon. Kitang-kita ang gulat niya, at sa wakas ay inalis ang paningin sa TV para tingnan ako. Guwapo siyang lalaki. Sa edad na 48, pino pa rin ang kanyang mga katangian. At dahil sa walang puknat na pag-gym, maganda pa rin ang kanyang pangangatawan. Kahit anong suotin niya, bumabagay sa kanya. Si Vanessa ay 12 taong mas bata sa akin. Hindi katakatakang nahulog ang loob niya rito. Binuksan ko ang litrato sa aking phone at iniharap ang screen sa kanya. Naroon siya, karga ang bata, at si Vanessa na nakakapit sa braso niya. Masaya silang tatlo. Inihagis ko ang phone sa mesa. Lumikha ng mabigat na tunog ang pagtama nito sa salamin. Tiningnan ni William ang litrato, at dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Pero hindi siya nawalan ng composure. Hindi man lang siya nagpakita ng kaba. Sumandal lamang siya sa sofa. Kinuha ang wine glass, uminom ng kaunti, at tinitigan ako ng diretso sa mata. "Sinusundan mo ba ako?" Tanong niya sa isang napakakalmadong tono. Muntik na akong matawa dahil sa tindi ng galit. "William Villanueva, nagpunta ako sa Greenbelt para mamili. At nagkataon lang na nakita kita. Niloloko mo na nga ang asawa mo. Hindi ka pa pumili ng mas malayo-layong lugar kaysa sa paggagala sa isang pampublikong mall. Napaka-convenient naman, di ba?" Muli siyang humigop ng wine, ibinaba ang baso, at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, mahinang tumawa. "Well, tutal nakita mo na. Hindi ko na itatago. Ang linyang iyon ang pumutol sa huling sinulid na natitira sa aking kaluluwa. Hindi ko na itatago." Kaya niyang magsalita sa ganoong malamig na tono na tila ba kinukwento niya lang kung anong kinain niya sa hapunan. "Ilang taon na ang bata?" Narinig ko ang sarili kong boses sing lamig ng yelo. 5 at kalahati. Sino ang babaeng yon? Si Vanessa Imperial ba? Kilala ko ba siya? Ibinaon ko ang aking mga kuko sa leather armrest. "Tinatanong kita kung ano siya sayo." Tumayo si William, naglakad patungo sa malaking bintana, at tinalikuran ako. Ang kadiliman ng gabi ay sumasalamin sa salamin. Humaba ang anino niya. "Siya ang ina ng anak ko," kaswal niyang sabi, na parang naglalahad lang ng isang simpleng katotohanan. Tumawa ako. Nanginginig ang mga labi ko, pero hindi nawawala ang ngiti sa aking mukha. "Anak mo, paano ako? At si Anton? Sino siya? 18 years old na siya. Ilang beses mo ba siyang nakasabay kumain?" Sa bawat kompetisyon niya sa programming, nung na-confine siya sa ospital dahil sa dengue, "Nasaan ka?" Humarap si William. May dumaang iritasyon sa kanyang mga mata. "Katrina, huwag mong ibahin ang usapan. Anak ko si Anton. Hindi magbabago yon. Pero kailangan din ni Toby ng mag-aaruga." "Toby, may pangalan pa pala siya." Dinampot ko ang wine glass mula sa mesa at inihagis iyon sa sahig ng buong lakas. Tumalsik ang pulang alak. Kuminang ang mga bubog sa ilalim ng ilaw. Napakunot ang noo ni William at napaatras. "Ano bang ginagawa mo?" "Anong ginagawa ko, William? Ikaw ang mag-explain." "Anong ginagawa ko?" Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. "Ako, si Katrina Bautista. 20 taon na akong kasal sa'yo. Binigyan kita ng anak. Tinulungan kitang itayo ang kumpanya mo. Inalagaan ko ang naghihingalo mong ina. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? 6 na taon. Nagsinungaling ka sa akin ng 6 na taon.
Hindi ko ginustong magsinungaling sa'yo, nanatiling malamig at kaswal ang tono niya. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi mo alam kung paano sasabihin sa akin? Inangat ko ang kamay ko at binigyan siya ng isang napakalakas na sampal sa mukha. Umalingaw-ngaw ang tunog niyon sa buong sala. Napalingon ang ulo ni William sa isang gilid. 5 pulang marka ang mabilis na lumitaw sa maputlan niyang pisngi. Dahan-dahan siyang muling tumingin sa akin. Nagbago ang tingin niya, naging kasing lamig ng yelo. Katrina, kumalma ka. Kalmadong-kalmado ako. Kinuha ko ang mga papeles mula sa bag ko at ibinagsak sa mesa. Pirmahan mo. Bukas ng 10:00 ng umaga sa korte, para sa annulment at settlement, ang bahay na to, ang anak natin, at ang 52% shares ng V-Nexus Group sa ilalim ng trust fund, lahat mapupunta sa akin. Kinuha ni William ang mga papeles at tiningnan ang ilang pahina. Nang makita ang clause tungkol sa hatian ng yaman, napakunot ang noo niya. 50% sa trust fund? Nasiraan ka na ba ng bait? Ikaw ang nasiraan ng bait. Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Inilabas ko ang phone ko at iwinagayway iyon. Kung hindi ka pipirma bukas, lahat ng miyembro ng board ng V-Nexus, lahat ng business partners mo, at pati ang inquirer, makakatanggap ng litratong ito at lahat ng impormasyon tungkol sa babae at batang iyon. Sa wakas, nagbago ang mukha ni William. Hindi mo yan gagawin. Subukan mo ako. Nakatayo kaming magkaharap na parang dalawang hayop na parehong naka-corner. Napakatahimik ng kwarto kaya maririnig ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Pagkalipas ng halos kalahating minuto, huminga ng malalim si William at ibinagsak pabalik sa mesa ang mga papeles. Fine. Bukas, 10:00. Tungkol sa shares, kailangan ko itong pag-isipan. Inilabas ko ang ballpen ko at iniabot sa kanya. Isulat mo ang kondisyong iyon sa annex. Kapag tumanggi ka, automatikong isinusuko mo lahat ng karapatan mo bilang ama kay Anton. Pirmahan mo. Tiningnan ni William ang ballpen. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit, pero nagpigil siya. Sa huli, kinuha niya ito, may isinulat na ilang linya sa dulo, at inihagis ang ballpen sa mesa. Katrina, pagsisisihan mo to. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang araw na pumayag akong pakasalan ka nang hindi siya tinitingnan. Kinuha ko ang mga papeles at umakyat ng hagdan. Matapos ilak ang pinto ng kwarto ko, nabitawan ko ang bag at phone at unti-unting napadausdos sa pinto hanggang sa mapaupo sa sahig. Ang lahat ng tapang na ipinakita ko sa ibaba ay biglang naglaho. Nanginginig ang mga binti ko na parang gulaman. Tumutulo ang mga luha sa aking mukha, ngunit wala akong pinalalabas na ingay. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa dumugo ito. Nilulunok ang lahat ng aking paghihirap. Umilaw ang phone ko. Mensahe mula kay Anton. Ma, nakita ko lahat sa kamera. Ganda ng sampal mo. Napatingala ako sa CCTV camera sa pasilyo. Siya nga pala ang nag-install ng buong smart home system sa bahay na ito. Nakalimutan ko. Pinunasan ko ang mga luha ko at nag-send ng voice note. Pilit pinapatatag ang boses. Matulog ka na. May aasikasuhin pa tayo bukas. Maghanap ka ng makakain sa baba. Agad siyang nag-reply. Bukas na ang mga aasikasuhin natin, ma. Punta ka rito sa kwarto ko. Nanigas ako. Nang umakyat ako, walang ilaw sa ilalim ng pinto niya. Inakala kong tulog na siya. Mukhang hindi pa pala siya nahihiga. Huminga ako ng malalim, tumayo, naghilamos, nagpalit ng komportabling damit, at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Kumatok ako ng 2 beses at narinig ang boses niya. Pasok! Nang buksan ko ang pinto, napanganga ako. Dati-rati. Laging magulo ang kwarto ni Anton. Puno ng computer parts ang mesa, mechanical keyboards na nakakalat, kama na hindi naaayos, pero ngayon, napakalinis. Sa whiteboard sa dingding, may mga nakadikit na printed documents, litrato, at isang timeline. Sa gitna, may malalaking salita na nakasulat, Countdown, 3 araw. Nakatalikod siya sa akin, nakaupo sa kanyang gaming chair at nakaharap sa 3 malalaking curved monitors. Ang mga screen ay puno ng mga datos, spreadsheets, at kuha mula sa CCTV. Pamilyar ang ilang linya. Mga financial report ito ng V-Nexus Group. Ano to? Umiikot siya paharap, hinubad ang salamin at pinunasan ito, gamit ang laylayan ng t-shirt niya. Nang walang salamin,
Ang mga mata niyang hugis almendras na kamukhang-kamukha ng kay William ay tumitig sa akin ng may malamig at matalim na kalinawan, hindi bagay sa kanyang edad. Mga ebidensya ng mga krimen ni Papa. Ang mga salitang iyon ay tila maso na bumagsak sa pandinig ko. Nang sabihin iyon ni Anton, pakiramdam ko ay nahigop ang lahat ng hangin sa kwarto. Naiwan akong nakatayo sa may pinto, nakatitig sa tatlong monitor na naglalaman ng sandamakmak na datos, hindi alam ang sasabihin. Ang 18 anyos na batang ito, na 9 kong dinala sa aking sinapupunan at pinalaki, ay nakaupo sa harap ko taglay ang kalmado ng isang veteranong general sa digmaan. Wala na ang batang makulit na nagmamakaawa ng karagdagang 30 minuto para maglaro ng video games. Anong sabi mo? Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, at hininaan ang boses ko. Anong ibig mong sabihin sa mga krimen? Ibinalik ni Anton ang kanyang salamin. Ang mahahaba niyang daliri ay nagpasayaw sa keyboard. Sa kaliwang monitor, lumabas ang isang folder na naglalaman ng 12 dosenang files, PDFs, videos, at mahahabang spreadsheets. Ma, maupo ka. Inusog niya ang kanyang upuan para bigyan ako ng espasyo. Kailangan ko tong ipaliwanag lahat sa'yo, pero ipangako mo muna na hindi ka gagawa ng kahit anong padalos-dalos na desisyon pagkarinig mo nito. Umupo ako sa gilid ng kama niya, pinagsiklop ang aking mga kamay sa ibabaw ng aking hita at pinilit na maging matatag ang boses ko. Sige, nangangako ako. Huminga ng malalim si Anton at binuksan ang unang file. Isang bank statement ang lumabas sa screen. Walang katapusang linya ng mga numero. Nakilala ko ang pangalan ng personal account ni William, pero hindi ko pa ito nakita kailanman. Iba ang numerong nakarehistro. Binuksan ni Papa ang account na 6 na taon na ang nakararaan sa British Virgin Islands, BVI. Itinuro ni Anton ang ilang linyang naka-highlight ng pula. Sa loob ng nakalipas na 6 na taon, umabot sa mahigit 2 bilyong piso, 4 milyon dollars, ang inilipat mula sa account na 2 bilyong piso. Tinitigan ko ang numero at nagsimulang sumakit ang ulo ko. Alam kong mayaman ang pamilya Villanueva. Bilyon ang market cap ng V-Nexus Group at ang personal na yaman ni William ay umaabot din ng bilyon. Pero 2 bilyong piso ng cash na palihim na inilabas sa personal niyang kaban? Wala akong ideya. Saan napunta ang pera? Hindi agad sumagot si Anton. Binuksan niya ang ikalawang file. Isa itong titulo ng lupa. Address, Punta Fuego, Nasugbu, Batangas. May-ari, Vanessa Imperial. Petsa ng rehistro, Marso 2019. Ang rest house na, to ay nagkakahalaga ng nasa 250 milyong piso. Binayaran ng buo, cash, walang emosyon ang boses ni Anton, parang balita lang sa radyo. Ang nagbayad? Mula sa account sa BVI. Binuksan niya ang ikatlong file. Isang luxury condo sa Proscenium at Rockwell, Makati. May-ari, nanay ni Vanessa Imperial. Binayaran din mula sa account na iyon. 150 milyong piso. Ika-4 na file. Isang Porsche Cayenne at Range Rover. Parehong nakapangalan kay Vanessa. Halos 30 milyong piso. Tinitigan ko ang mga dokumento. Bawat isa ay parang punyal na pinipilipit sa dibdib ko. 6 na taon, 2 bilyong piso, isang rest house sa Batangas, isang luxury condo sa Makati, 2 mamahaling sasakyan. Ang lalaking iyon ay nagtapon ng pera na parang tubig perang. Dapat sana ay para sa aming mag-ina para sa babaeng iyon. Hindi lang siya naglalabas ng pera. Inilipat ni Anton ang screen. Ngayon, nagpapakita ito ng diagram ng corporate structure ng V-Nexus Group. Ma! Tingnan mo to, ang 8% na shares ng V-Nexus, na dati ay nasa trust fund ni Papa. Sa katunayan ay palihim na inilipat, 3 taon na ang nakararaan, papunta sa isang shell company sa abroad na nakapangalan kay Vanessa. Nanginig ang mga kamay ko. Ang 8% ng V-Nexus ay nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso sa kasalukuyang market value kapag isinama sa 2 bilyong cash at mga properties. Sa loob ng 6 na taon, si William ay nakapagnakaw ng halos 6.5 bilyong piso mula sa pamilya namin. Paano mo nalaman lahat to? Inayos ni Anton ang kanyang salamin. At sa wakas ay sumilay ang isang manipis na ngiti sa kanyang labi, isang halong pagmamalaki ng isang teenager at kakaibang maturity. Ma, alam mo ba kung anong ginagawa ng anak mo? Ako ang gumawa ng buong smart network ng bahay na to. Ang computer ni Papa, cellphone niya,
tablet lahat nakakonekta sa iisang network. Akala niya protektado siya ng mga passwords niya, pero para sa akin, open book lang yon. Huminto siya bago nagdagdag. Isa pa, ilang beses siyang nag-login sa BVI account niya mula sa opisina niya sa bahay. Browsing history, passwords, OTPs lahat nandoon. Nanahimik ako, hindi alam kung magiging proud ba o matatakot. Ang 18 anyos kong anak ay nagawang ubusin ang lahat ng sikreto ng tatay niya. Pero kung iisipin, ano bang ibinigay ni William sa kanya sa loob ng 6 taon? Isang lalaking kailanman ay hindi naging ama. Bakit siya aasa ng katapatan mula sa anak niya? At heto pa, binuksan ni Anton ang isang video file. Ipinakita sa screen ang isang mamahaling opisina. Nakilala ko yon. Ito ang executive office sa tuktok na palapag ng VNexus HQ sa BGC. Malinaw na hidden camera ang ginamit. Sa video, nakaupo si William sa likod ng malaking mahogany na mesa at si Vanessa naman sa tapat niya. Si Vanessa ang unang nagsalita. Malandi at pabebe ang boses. Will, handa na ang lahat para sa product launch. Ia-announce mo yung pag-promote sa akin bilang vice president, di ba? Ngumiti si William. Tumayo, naglakad palapit kay Vanessa at hinawakan ito sa balikat. Siyempre hon, ayos na lahat. Nandyan ang buong board. Aakyat ka sa stage, magbibigay ka ng speech, at ia-announce ko ang promotion mo. Paano kung hindi siya pumayag sa annulment? Tanong ni Vanessa. Inilalantad ang matangos niyang panga. Hindi mo basta-basta mauuto ang asawa mo. Tumawa si William. Ang tawang iyon malamig at puno ng panghahamak ay tumarak sa puso ko na parang yelo. Display lang yon. Tumira siya sa bahay natin ng maraming taon na nakaserve sa silver platter ang lahat. Wala siyang tunay na alam sa negosyo. Nagstay lang ako sa kasal na to para mabigyan ng kumpletong pamilya si Anton. Huwag kang mag-alala. Kapag medyo malaki-laki na si Toby, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Kung matalino siya, tatanggapin niya ang bayad at aalis ng tahimik. Paano kung hindi? Tanong ni Vanessa. Yumuko si William at bumulong sa tainga niya. Mahina ang boses niya, pero maganda ang quality ng hidden microphone kaya malinaw na maririnig ang bawat salita. E di palalayasin ko siya nang walang kahit na ano. Lahat ng pera niya, galing sa pamilya natin. Patay na ang mga magulang niya. Anong ipanlalaban niya sa akin? Natigil ang video sa nakangiting mukha ni William. Gwapo pa rin siya, maamo ang mukha. Pero habang nakatingin ako rito, naramdaman ko ang pagyeyelo ng dugo ko. Ma. Iniharap ni Anton ang silya niya sa akin at tinitigan ako ng diretso. Kalmado ang mukha niya. Pero napansin ko ang panginginig ng mga daliri niya sa keyboard, patiklop at pabuka. Nakuha ko to 3 araw na ang nakararaan. Alam mo ba kung gaano kahirap magpigil? Iniabot ko ang kamay ko at hinaplos ang buhok niya. Malambot ang buhok niya tulad ng sa akin, hindi matigas gaya kay William. Noong maliit siya, tinutokso siya ng mga bata sa Ateneo na tupa dahil sa sobrang bait. Sino bang mag-aakala na ang tupang ito ay may itinatagong arsenal sa utak niya? Alam mo ba kung bakit ayaw kong pirmahan mo yung mga papeles para sa settlement? Tanong niya. Siguro kasi natatakot kang umalis ako ng walang-wala. Umiling si Anton at ngumiti ng malamig. Hindi lang yon. Inilipat niya ang screen at binuksan ang isa pang dokumento. Isa itong email. From William Villanueva to Attorney Gregory Singson. Inalala ko ang pangalan. Gregory Singson, pinuno ng legal department ng VNexus. Mahigit 1 dekada na siya sa kumpanya, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni William. Maikli lang ang email. Binasa ko ito ng dahan-dahan. Nanginginig ang mga buto ko sa lamig. Greg, tuloy ang plano para sa pre-annulment asset division. Base sa family code, kung mapapatunayan nating may psychological incapacity o infidelity si Katrina sa panahon ng kasal natin, malaki ang mababawas sa makukuha niya sa conjugal properties. Mas mabuting mag-ipon ka na ng ebidensya hanggat maaga. At saka nga pala, pagkatapos ng launch, kailangan nating ayusin ang legal recognition ni Toby para masama siya sa succession ng VNexus Trust Fund. Regards, Will. 3 beses kong binasa ang email para makasigurong tama ang intindi ko. Matagal nang pinaghandaan ni William ang paghihiwalay na ito at bumubuo na ng plano para paliitin ang makukuha kong yaman. Gagawa siya ng kwento para palabasing ako ang may kasalanan. Ako, si Katrina Bautista, naging perpektong asawa't ina sa loob ng 20 taon nang walang kahit anong dungis. Anong ikakaso niya sa akin?
At ang mas nakakagigil ang isama ang anak sa labas sa trust fund ng kumpanya. Hindi lang niya gustong magbigay ng yaman kay Vanessa. Opisyal niyang ipapasok ang anak nito sa pamilya Villanueva para makipag-agawan sa mamanahin ng anak ko. Kusa kong nahawakan ang pulso ni Anton. Hindi ko na malayan kung gaano kahigpit ang hawak ko hanggang sa mamutla ang mga buko ng daliri ko. Anton, palulusutin ba natin siya? Siyempre hindi. Pinatungan ni Anton ang kamay ko at tinapik ito. Kaya nga sabi ko maghintay ka ng 3 araw. Isinara niya ang lahat ng files, tumayo, at naglakad papunta sa whiteboard. Doon, may timeline na nakaguhit simula 3 araw na ang nakalipas hanggang sa susunod na Miyerkules. Itinuro niya ang huling petsa. Launch ng bagong produkto ng V-Nexus sa Grand Ballroom ng Shangri-La The Fort. Nandoon ang buong board of directors, mga investors, pati media, sabi ni Anton. Binilugan niya ang petsa ng makapal na marka. 2 bagay ang ia-announce ni Papa. Una, yung bagong produkto. Pangalawa, yung promotion ni Vanessa bilang VP. Lumingon si Anton sa akin. Mahiwaga ang ngiti niya. Parang pusang pinagmamasdan ng isang dagang nanginginig sa kanto. Pero hindi niya alam. May 3 announcement. Kumuha siya ng maliit na kahon mula sa drawer niya at ipinatong ito sa mesa. Sa loob, may maliit na microphone, kasing liit ng butones, kasama ang isang maliit na transmitter. Nahack ko na ang audio-visual system ng ballroom, kaswal na sabi ni Anton, na parang nag-order lang ng grab food. Kung anong gusto mong makita at marinig ng lahat, sabihin mo lang sa akin. Kinuha ko ang mic at pinaikot-ikot sa mga daliri ko. Ma, tinitigan niya ako sa mata. Ma, pagkatapos, bumitaw siya ng isang linyang kasing talim ng patalim. Hindi ko hinihinging magmakaawa ka sa kanya. Hinihingi kong ibaon mo siya sa lupa. Natahimik ang buong kwarto sa loob ng 5 segundo. Tumayo ako. Naglakad palapit sa whiteboard at tinitigan ang timeline. Ang petsa kung kailan pumasok si Vanessa sa V-Nexus. Petsa ng kapanganakan ng anak niya. Petsa ng pagbubukas ng BVI account. Petsa ng unang money transfer. Mga petsa ng pagbili ng mga bahay. Lahat ng ebidensya, nakapako roon ng malinaw at sunod-sunod. Humarap ako, mahigpit na hawak ang microphone. 3 araw mula ngayon, sa product launch. Ngumiti si Anton at ginawa ang isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Inikuyom niya ang kanyang kamao at inilapit sa akin. Inikuyom ko rin ang kamao ko at marahan itong idinikit sa kanya. Tupukin natin sila hanggang maging abo. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nanatili akong nakahiga sa malaking kama sa master's bedroom. Walang tao sa tabi ko. Umalis si William, hindi ko alam kung kailan. Siguro bumalik sa opisina. Siguro pumunta sa kondo ni Vanessa. Wala na akong pakialam. Naiwan akong mag-isa sa California King bed. Nakatitig sa kisame, inaalala ang lahat ng ebidensyang ipinakita ng aking anak. Pagsikat ng araw, sumuko na ako sa pagtulog. Bumangon ako, naligo, at nagsuot ng isang itim, hapit, at perpektong yari na suit. Habang nagmamakeup sa harap ng salamin, nakita ko ang isang babaeng may perpektong postura at blankong mukha, hindi ko siya kilala. Ano na ba ang kinahinatnan ko sa mga nagdaang taon? Ang maamo at ulirang asawa ni William Villanueva. Ang mapag-unawa at mapagpatawad na si Katrina. Pinupuri ng lahat ang pagiging malambing at edukada ko. At anong napala ko? 6 na taong panloloko, 6.5 bilyong pisong ninakaw na yaman, at isang draft ng demanda para tuluyan akong palayasin nang walang dala. Pagkatapos kong maglagay ng lipstick, mahina kong sinabi sa refleksyon ko, Katrina Bautista. Fing, huli ka na nagising, pero hindi pa huli ang lahat. 7:30 ng umaga nang bumaba ako. Nakapaghanda na si Manang Maria ng almusal, tapsilog, vegan longganisa, at sinangag puro paborito ni William. Sa loob ng 20 taon, ang almusal sa bahay namin ay laging nakaayon sa panlasa niya. Mas gusto ko talaga ang kape at pandesal o croissant, pero hindi ko sinabi kahit kailan. Ngayon, naiisip ko kung gaano ako naging tanga. Ma'am, umalis po si Sir kagabi at hindi pa bumabalik. Gusto niyo po bang tawagan ko? Tanong ni Manang Maria. Wag na. Kumuha ako ng kape at humigop. Nakakagulat na ang kalmado ng boses ko. Nga pala, Manang Maria. Simula ngayon, wag niyo nang lutuin ang mga paborito niya. Kape at croissant na lang. Yun ang gusto ko. Nanigas si Manang Maria. Mukhang naramdaman niya ang pagbabago.
Pero hindi siya nagtanong at tumangulang. Opo ma'am. Pagkatapos mag-almusal, umakyat ako at kumatok sa kwarto ni Anton. Walang sumasagot. Binuksan ko ang pinto at nakita siyang nakadukdok sa desk, tulog. Tabingi ang salamin niya at may kaunting laway sa gilid ng labi. Bukas pa rin ang 3 monitor. Patuloy ang pag-agos ng mga data. Lumapit ako para gisingin siya at palipatin sa kama. Pero nang makalapit ako, bigla siyang bumangon na parang spring. Ma, anong oras na? 7. 4 na hong. Bakit hindi ka sa kama natulog? Kinusot niya ang mga mata niya at inayos ang salamin, paos ang boses. Kagabi pa ako nagko-cross-reference ng mga data mula sa social media accounts ni Vanessa Imperial. Maraming mapapakinabangan sa IG at private Facebook niya. May tinipi siya at lumabas ang mga screenshots sa monitor. Profile picture ng private IG niya. Buhat niya ang bata na may caption na, "My entire universe." Sa ibaba, may mga posts isang bakasyon sa ibang bansa habang may hawak na Hermes bag, caption, "Birthday gift from hubby." Isang litrato ng napakalaking lobster dinner sa Hokkaido. Hubby says autumn is for seafood. Binilugan ni Anton ng pula ang bawat petsa. Tingnan mo tong mga petsa ma. Nung September, nung ipinost niya to, sabi ni Papa sa'yo na sa isang tech conference siya sa Singapore. Sa totoo lang, kumakain sila ng seafood sa Hokkaido. At nung nakaraang taon nung Valentine's, sabi niya may kamiting siyang mga kliyente sa Cebu, pero nasa Boracay sila nung babaeng yon. Tinitigan ko ang mga posts. Bawat petsa ay tugmang-tugma sa mga kasinungalingan ni William. Ang mga ebidensyang ito ay bumubuo ng isang kumpletong timeline ng 6 na taong panloloko niya detalyado at hindi maitatanggi. Pero hindi pa iyon sapat. Binuksan ni Anton ang isa pang file. Ma, tingnan mo to. Nakuha ko to kagabi. Draft ng internal audit report ng VNexus. Sa screen, lumabas ang isang PDF document. Naka-highlight ng dilaw ang 2 puntos. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakasulat sa unang punto. Sa ginawang pagsusuri, may nakitang seryosong hinala ng insider trading. Ang CEO, si William Villanueva, ay gumawa ng mga transaksyon gamit ang mga offshore accounts bago pa man ilabas ang mga kumpidensyal na impormasyon sa publiko. Tinatayang halaga, 25 bilyong piso, $50 million. Ikalawang punto, ang proseso sa pagpili sa kandidato bilang Vice President ay naglalaman ng matitinding irregularidad. Hindi kumpleto ang mga dokumentong magpapatunay sa kwalifikasyon ni Vanessa Imperial. Bukod dito, ang kanyang hindi isiniwalat na personal na relasyon sa CEO na si William Villanueva ay isang seryosong paglabag sa corporate governance principles. Tumingala ako kay Anton. Saan mo nakuha to? Sa internal servers ng VNexus. Gumagamit sila ng commercial cloud. Medyo okay ang encryption. Pero para sa akin, parang Lego lang yon, madaling baklasin. Kaswal siyang nagsalita, pero nakita ko ang pangingitim sa ilalim ng mga mata niya. Talagang pinagod niya ang sarili niya kagabi. 3 araw na ang nakalipas nang isubmit to ng internal audit team. Hindi pa nakakarating ang draft sa board. Pinigilan ni Papa. Gusto niyang burahin ng mga auditors yung 2 punto bago ipasa. Ibig sabihin, hindi lang niya ako niloko, gumawa rin siya ng mga krimeng federal at lokal. Eksakto. Ngumiti ng malamig si Anton. Insider trading. Base sa batas ng SEC, sapat na yon para mabulok siya sa bilibid ng matagal. May kasama pang estafa at falsification of corporate records. Ma, ayokong matalo lang siya. Gusto kong madurog siya. Sumandal ako sa desk, humalukip-kip, at nanahimik ng matagal. Sa labas ng bintana, maririnig ang huni ng mga ibon. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mukha ng aking anak, na nagtataglay pa rin ng konting inosente ng isang bata. 80 anyos. Sa ganitong edad, ang ibang kabataan ay nag-aalala sa upkat at sa mga unang crush nila. Ang anak ko, nag-iimbentaryo ng mga patong-patong na krimen ng sarili niyang ama. Anton, nanginginig ng kaunti ang boses ko. Galit ka sa kanya. Hindi agad sumagot si Anton. Hinubad niya ang salamin niya at pinunasan ito, iniiwas ang tingin para hindi ko makita ang ekspresyon niya. Matagal bago siya nagsalita. Ma, naalala mo nung grade 4 ako, lumaban ako sa Metro Manila Math Olympiad? Nanalo ako ng first place. Nung araw ng awarding, sinabi ko talaga sa kanya na pumunta siya, at nangako siya. Inintay ko siya sa pinto ng auditorium ng 2 oras. Nang umuwi na ang lahat,
Ikaw na lang ang natira sa tabi ko. Ibinalik niya ang salamin niya at tumingin sa akin. Namumula ang mga mata niya. Simula nung araw na yon, hindi na ako nagalit sa kanya. Kasi kapag wala ka ng inaasahan, hindi ka na madidismaya. Pero ma, biglang naging matalim ang tingin niya, tulad ng isang nasa hustong gulang na lalaki. Hindi ka niya dapat sinaktan. Hindi ko palalampasin yon. Nangilid ang mga luha ko. Bago pa ito bumagsak, umiwas ako ng tingin at huminga ng malalim. Hindi ngayon ang oras para umiyak. Pwede akong umiyak kapag tapos na ang palabas. Sige, tinapik ko siya sa balikat. Bukas sa product launch, pagsama-samahin mo lahat ng magagamit nating ebidensya. Ikaw bahala sa tech. Ako bahala sa acting. Ngumiti si Anton. At sa ngiting iyon, may nakita akong bakas ng ama niya pero kakaiba. Ang ngiti ni William ay puro kaplastikan at kalkulasyon. Ang kay Anton ay purong asero. Ma, may ibibigay ako sa'yo. Kumuha siya ng maliit na jewelry box sa drawer at iniabot sa akin. Pagkabukas ko, may isang napakagandang sapphire na brooch. May built-in micro camera at microphone yan sa gitna, paliwanag niya. 120-degree wide angle, 9-meter audio range. Pindutin mo lang ang gilid at magla-livestream na yan diretso sa akin. Gumawa na rin ako ng backdoor sa projection system ng Shangri-La. Pagkapindot mo, makikita ng lahat ang eksaktong gusto mong ipakita sa kanila. Kinuha ko ang brooch. Napakaganda ng pagkakagawa kaya walang maghihinalang may electronics sa loob nito. Kuminang ang sapphire sa ilalim ng araw malamig at asul na parang yelong lawa. Ang galing mo namang bata ka. Kung sa pag-aaral mo ibinuhos yan, baka nasa MIT ka na, biro ko. Tumawa si Anton. Anong masaya sa MIT? Mas masayang ibagsak ang sariling tatay kasama ka. Hindi ko napigilang matawa kasama niya. Sa unang pagkakataon mula noong isang araw, totoong tumawa ako. Nagpatuloy ang maghapon na parang walang nangyari. Nagpunta ako sa salon, nagpa-manicure, at nagpa-facial. Pinuri pa ako ng esthetician, sabi niya mukha raw akong nasa 30s pa rin. Ngumiti ako sa loob-loob ko. Bukas makalawa, makikita ng lahat na si Katrina Bautista ay hindi lang maganda, kundi may nakatagong patalim din. Bandang 4:00 ng hapon, tumunog ang phone ko. Pangalan ni William ang lumabas sa screen. Tinitigan ko muna ito ng ilang segundo bago ko sinagot. Sinisiguradong mas malambing ang boses ko kaysa sa karaniwan. Hello, Katrina. Tunog na gulat siya. Halatang hindi niya inasahan na magiging kalmado ako tungkol sa annulment. Tingin ko kailangan nating mag-usap ulit. Huwag muna tayong pumunta sa korte bukas. Isang malamig na ngiti ang namuo sa labi ko, pero malambot pa rin ang boses ko. Nagbago ang isip mo? Hindi naman sa nagbago ang isip ko. Huminto siya para mag-isip ng sasabihin. Iniisip ko lang. 20 taon na tayong kasal. Hindi na natin kailangang gumawa pa ng iskandalo. Pwede nating pag-usapan nang mahinahon ang paghahati ng ari-arian. Wala namang kailangang madaliin. Pag-usapan ng mahinahon. Gusto niyang mag-buy time. Hihintayin niyang malinis ang audit report. Hihintayin niyang maging matagumpay ang product launch. Hihintayin niyang maging opisyal na VP si Vanessa. Kapag nangyari yon, hawak na niya lahat ng baraha at hindi na siya makikipag-usap, dudurogin niya ako. Well, sumandal ako sa sofa at nagdekuwatro. Kalmado ang boses ko. Tama ka. 20 taon. Mas mabuting maghiwalay tayo ng maayos. Hindi na tayo kailangang pumunta sa korte bukas. Pero naghahanda na si attorney. Mendoza ng settlement at annulment papers. At lahat ng nakalagay doon ay mananatili. Bumalot ang katahimikan sa kabilang linya. Katrina, akala mo ba talaga mabablackmail mo ako gamit ang litratong yan? Ano sa tingin mo? Pinatayan ko siya ng tawag. Sa labas, palubog na ang araw. Kinukulayan ng langit ng kahel at pula. Nakaupo ako sa sofa, pinapaikot ang phone sa mga kamay ko. At biglang nakaramdam ng matinding kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Bukas makalawa, ang product launch ng V-Nexus Group sa Shangri-La. Ako, si Katrina Bautista, ay magsusuot ng aking pinakamagandang baluti, papasok sa bulwagang puno ng mga peking ngiti, nakasuot ng matataas kong takong, at ibabagsak ang katotohanan sa kanilang lahat. Inakala ni William na isa lamang akong masunuring asawa. Hindi niya alam na binaligtad na namin ng aking anak ang buong chessboard. Sa ikatlong araw, eksakto bago ang launch, nagising ako dahil sa doorbell. Tiningnan ko ang orasan 7:30 pa lang ng umaga.
Day off ni Manang Maria para umuwi sa probinsya nila. Kaming dalawa lang ni Anton sa bahay. Nagsuot ako ng robe at lumabas para buksan ang pinto. Iniisip na baka grab delivery iyon o kaya'y admin ng village. Pero nang buksan ko ang pinto, umakyat ang dugo sa ulo ko. Nakatayo sa balkonahe namin si Vanessa Imperial. Nakasuot siya ng pink pastel Chanel suit, may hawak na Hermes Birkin bag sa isang kamay, at sa kabilang kamay naman ay hawak niya ang batang nakita ko sa mall. Nakasuot ang bata ng maliit na suit, maayos ang buhok. Tiningnan ako ng mga mata nitong hugis almendras nang may halong kuryosidad. Sa likod nila ay may isang yaya na may dalang maraming paper bags, parang lilipat ng bahay. Ma'am Katrina. Ngumiti ng bahagya si Vanessa. Napakatamis pero nakakasuka. Parang seda ang boses niya. Pasensya na po at napaaga ang dating ko. Dito po kasi natulog si Will kagabi sa bahay ko. Nagmamadali siyang umalis kaninang umaga at naiwan niya ang spare keys ng kotse niya. Dinala ko na rito para maiabot ni Toby. At para na rin makita ng anak niya kung saan nakatira ang daddy niya. Nag-echo ang mga salitang iyon sa utak ko. Dito natulog si Will sa bahay ko. Kung saan nakatira ang daddy niya. Bawat salita ay isang patalim na direktang nakatutok sa kahinaan ko. Pero nanatili akong nakatayo sa may pinto, blanko ang mukha, at nagawa ko pang ngumiti. Ah, ganoon ba? Sige, pasok kayo. Nang tumabi ako para papasukin sila, nakita ko ang gulat sa mga mata ni Vanessa. Malinaw na hindi niya inasahan ang ganitong kalmadong reaksyon. Sa script niya, dapat ay umiiyak na ako o gumagawa ng iskandalo. Pumasok siya hila-hila ang bata. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa marmol naming sahig. Agad na tumingin sa paligid ang bata, tumingala kay Vanessa at nagtanong, "Mommy, ito ba ang bahay ni Daddy?" "Ang laki." "Oo, baby. Di magtatagal, dito na rin titira si Toby." Sagot ni Vanessa habang nakayuko, parang kinakausap ang bata, pero sinadyang lakasan para marinig ko. Isinara ko ang pinto. Humarap ako at pinanood ang pag-arte niya. Sa utak ko, minumura ko na ang buong angkan niya, pero nakangiti pa rin ako. "Maupo kayo. Kukuha lang ako ng tubig." "Wag na po kayong mag-abala, Ma'am Katrina." Umupo si Vanessa sa sofa na parang siya ang may-ari ng bahay, nag-cross legs pa. "Ibibigay ko lang po ang susi at aalis na rin." Sabi niya aalis na siya, pero prenteng-prente ang pag-upo niya. Pinabayaan ng yaya ang bata na maglaro. Tumakbo si Toby papunta sa glass cabinet sa sulok ng sala. Tumingkayad, at inabot ang glass trophy na nasa ibabang estante. Ito ang tropeo ni Anton na napanalunan niya sa National Programming Championship. Kumibot ang mata ko, pero hindi ko siya pinigilan. Kinuha ni Vanessa mula sa kanyang bag ang eleganteng susi ng Mercedes ni William at ipinatong sa center table. Tumingala siya sa akin at ngumiti ng may pagkasarkastiko. "Ma'am Katrina, sa totoo lang po, may iba pa akong sadya kaya ako nandito. Eto na. Isip-isip ko. Sa wakas, sasabihin na rin niya." Umupo ako sa silyang kaharap niya. Pinapanatili ang formal na postura. Hinaplos ni Vanessa ang kanyang palda, bahagyang lumapit sa akin, at nagsalita sa malumanay at kumpidensyal na tono. "Ma'am Katrina, siguro naman alam niyo na ang tungkol sa amin ni Will. Naiintindihan ko kung gaano kasakit. Sa totoo lang po, nakokonsensya rin ako." Sabi niya nakokonsensya siya, pero sa mukha niya, nakangiti siya na parang nanalo sa loto. Tinitigan ko lang siya at hinintay na magpatuloy. "Pero hindi mo naman po pwedeng turuan ang puso. 6 na taon na kaming magkasama ni Will. Mag-a-6 na taon na rin si Toby. Ina rin po kayo. Alam niyo dapat ang nararamdaman ng isang ina. Ayoko pong lumaki ang anak ko dala ang stigma, na anak siya sa labas. Kailangan din po niya ng buong pamilya." Habang nagsasalita siya, namula ang mga mata niya na parang iiyak. Muntik na akong pumalakpak pang famas ang acting. Kalmado akong nagtanong, "Kung ganon, anong gusto mong mangyari? May pabor sana akong hihingin." Kinagat niya ang kanyang labi, nagpapanggap na nagdurusa. "Parang awa niyo na. Palayain niyo na siya. Wala na po kayong nararamdaman sa isa't isa ni Will. Pagpapahirap na lang po sa lahat ang pagpapatagal sa kasal na to. Kung papayag po kayong umalis ng tahimik, bibigyan namin kayo ng malaking kabayaran." Malaking kabayaran? Muntik na akong mapahalakhak. Ako, si Katrina Bautista, na 20 taong naging asawa ni William. Ako, na nagligtas sa negosyo niya gamit ang lupa ng mga magulang ko. Ako na nagbukas ng mga pinto para sa kanya gamit ang mga koneksyon ng pamilya namin.
Ako na nag-alay ng kabataan ko para buuin ang perpektong tahanan. Tapos ngayon, darating ang kabit para sabihing bibigyan niya ako ng kabayaran na parang nagbibigay lang ng buto sa isang asong gala? Miss Imperial, nagsimula ako sa isang napakalamig na boses. Tapos ka na ba? Nanigas siya, halatang hindi handa sa malamig na reaksyong iyon. Ma'am Katrina, pumunta po ako rito para makipag-usap ng sinsero. Sinsero? Tumawa ako ng mahina. Miss Imperial, kung sinsero ka, magdadala ka ba ng bata sa bahay ko ng pagkaaga-aga? Pumunta ka ba talaga para mag-abot ng susi o para gumawa ng eksena? Alam mo ang sagot dyan. Tumigas ang ngiti ni Vanessa, pero mabilis siyang bumalik sa paawa effect. Mali po ang iniisip niyo, Ma'am Katrina. Ako talaga. Isang boses mula sa itaas ng hagdan ang pumutol sa kanya. Sabay kaming napalingon. Nakatayo roon si Anton, nakasuot ng black hoodie. Ang mga kamay ay nasa bulsa, nakasandal sa railings. Magulo ang buhok niya, parang tipikal na estudyanteng puyat. Pero ang mga mata niya ay hindi pang estudyante. Ang kanyang hugis almendras na mga mata ay nagmasid kina Vanessa at Toby na may dalang kalkuladong panlalamig hanggang sa huminto ito sa mga susi sa ibabaw ng mesa. Sino yan? Tanong ni Anton, nagkukunwaring inosente. Nang makita siya, halatang nagbago ang mukha ni Vanessa. Hindi siya tanga. Alam niya kung ano ang katayuan ni Anton sa pamilyang ito. Ang 18 anyos na panganay, ang tunay na tagapagmana. Hello, ikaw siguro si Anton. Laging kinukwento sa akin ng papa mo kung gaano ka daw katalino. Ang tangkad at ang gwapo mo pala sa personal. Tumayo si Vanessa at binigyan siya ng isang malugod na ngiti. Hindi pinansin ni Anton ang papuri. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at huminto sa tapat ng glass cabinet. Nakatingkayad si Toby, pilit na inaabot ang glass trophy. Nang muntik na itong mahulog, mabilis na iniunat ni Anton ang kamay niya at sinalo ito. Hoy, bata! Tiningnan ni Anton si Toby mula sa itaas. Hindi naman masyadong galit ang tono niya. Pero hindi rin pala kaibigan. Huwag mong hawakan ng mga bagay na hindi sayo. Dahil nagulat, sumimangot si Toby at biglang umiyak ng malakas. Agad na tumakbo si Vanessa palapit sa bata, niyakap at tinapik-tapik sa likod bago tumingin sa akin ng may halong panunumbat. Ma'am Katrina, bata lang po siya. Laruan lang naman ang gusto niyang hawakan. Kailangan ba talagang... sasagot sana ako, pero inunahan ako ni Anton. Tita Vanessa. Diniinan niya ang salitang tita. Sabi mo nagdala ka lang ng susi? Ayun ang susi sa mesa. Hindi ba dapat aalis na kayo? Tuluyan nang nasira ang acting ni Vanessa. Siguro hindi niya inaasahang ganito kataray ang anak ko. Walang natitirang nikatiting na respeto para sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit si Toby, tumayo ng tuwid, at tuluyan ng hinubad ang maskara ng pagiging mabait. Katrina, hindi na siya gumamit ng ma'am. Nakikita mo naman kung paano ako itrato ng anak mo. Tutal nandito na rin tayo. Didiretsuhin na kita. Matagal nang wala sa'yo ang puso ni Will. Sa ayaw at sa gusto mo, ako rin ang titira sa bahay na to. Kung aalis ka na ngayon ng may dignidad, makakatanggap ka ng malaking settlement. Pero kung gagawa ka pa ng iskandalo, ikaw rin ang mawawalan. Pagkasabi niyon, kumuha siya ng tseke sa kanyang bag at ibinagsak ito sa center table. Tiningnan ko ito. Nakasulat sa tseke ang halagang 25 milyong piso, 25,000 PHP. Nakapagnakaw si William ng 2 bilyong piso para sa babaeng ito, tapos bibilhin niya ang dignidad ko ng 25 milyon? Tinitigan ko ang tseke sa loob ng 5 segundo bago ko dahan-dahang inabot ito. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ni Vanessa. Akala niya, tatanggapin ko. Akala niya, 25 milyon lang ang katumbas ng pagkatao ni Katrina Bautista. Sa sumunod na segundo, pinunit ko ang tseke sa gitna at hinayaang mahulog ito sa mesa. Miss Imperial, tumayo ako at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kasing lamig ng kristal ang boses ko. Pumunta ka rito ngayon kasama ang isang bata para ipahiya ako. Papalampasin ko ito dahil bata ka pa at mangmang, pero bibigyan kita ng isang payo na dapat mong tandaan. Lumapit ako ng kaunti sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang tensyon. Ito ang pamamahay ko, ang pamamahay ni Katrina Bautista. At hanggat hindi ako pumipirma sa papeles ng annulment namin, hinding-hindi na kayo makakatapak dito ng anak mo. Ngayon, pulutin mo ang mga gamit mo at lumayas na kayo. Namula sa galit ang mukha ni Vanessa, nagngalit ang mga ngipin, hinawakan si Toby at naglakad palabas.
Sa pintuan, lumingon siya at tiningnan ako nang may purong puot. Pagsisisihan mo to, Katrina. Magtutuos tayo. Sumara ang pinto. Si Anton, na palihim na lumapit sa tabi ko, ay iniabot sa akin ang kanyang cellphone. Sa screen, nagpe-play ang isang audio recording. Na-record ko lahat. Walang nakaligtas kahit isang salita. Ibinulsa niya ang phone at ngumiti sa akin. Ma, nung sinabi mong lumayas kayo, ang lupit nun. Binalikan ko ang ngiti niya at inipit ang isang takas na buhok sa likod ng aking tainga. Yung susing dinala niya? Kinuha ni Anton ang susi ng kotse sa mesa at pinaikot ito sa daliri niya. Kuminang ang mga mata niya. Spare keys ng kotse ni Papa. Ang nakakatawa, ibang kotse ang ginamit ni Papa papunta sa opisina ngayon. Ibig sabihin, hindi niya nakalimutan to sa bahay niya. Dinala to ng babaeng yun as a prop. Gusto niyang palabasing natulog si Papa sa kondo niya kagabi. Eksakto. Inihagis ni Anton ang susi pabalik sa mesa. Pero sumablay ang prop niya. May GPS ang sasakyan ni Papa. At na-check ko na. Nakaparada ang sasakyan niya sa kondo niya kagabi. Oo, pero ang GPS ng phone niya, nagpapakitang umalis siya doon ng 11 p.m. at nagtrabaho sa opisina hanggang 4 a.m. Nanigas ako, at pagkatapos ay natawa. Nagsisinungaling din si Vanessa. Nagpunta si William doon. Oo, pero hindi siya natulog doon. Nagtagal lang sandali at umalis din. At dinala ni Vanessa ang susi kaninang umaga para i-pressure ako, para paniwalain akong mas seryoso ang relasyon nila kaysa sa totoo. Hindi ganoon kasigurada ang kalaban natin, ma. Sabi ni Anton. Habang mas nagmamadali siyang paalisin ka, mas nagpapakita ito ng insecurity niya. Baka may pinangako si Papa sa kanya, pero pinapatagal nito. Kaya siya nagpapanik. Siyempre hindi to pa rin ang Papa mo yon, malamig na tawa ko. Ang mga lalaking katulad ni William, sarili lang nila ang mahal nila. Pawn lang si Vanessa. Kapag nawala ang excitement, itatapon niya rin yan. Akala mo ba hihiwalayan niya ako at hahatiin ang imperyo niya dahil lang sa kanya? Tumango si Anton. Ibig sabihin, ang totoong kalaban natin ay hindi si Vanessa, kundi si Papa mismo. Bukas, sa product launch, kailangan natin silang wasakin pareho. Naglakad ako patungo sa malaking bintana at tiningnan ang kalangitang nagsisimula ng lumiwanag. Ang mga rosas na itinanim ko 3 taon na ang nakararaan ay namumukadkad sa hardin. Anak, paano kung may pumalpak bukas sa launch? Walang papalpak. Rinig ko ang boses ni Anton mula sa likuran, matatag at puno ng kumpiyansa. Ako ang magkokontrol mula sa likod. Nakaduplicate ang video signal natin sa 3 cloud servers sa abroad. Namap ko na ang security system ng Shangri-La, fire exits, emergency routes, pati control room. Kabisado ko na. Lumapit siya at ipinakita sa akin ang floor plan ng ballroom sa phone niya. Bukas, nasa Starbucks ako sa kabilang kanto sa BGC. Kung may mangyari man, nandoon ako in 3 minutes. At isa pa, may kinuha siyang maliit na remote sa bulsa niya at iniabot sa akin. Ito ang backup trigger para sa brooch mo. Kapag pinindot mo to, lahat ng ebidensya ay automatikong masisend via mass email sa SEC Whistleblower Office, sa NBI Anti-Fraud Division, at sa BIR. Kung sakaling may mangyari sa loob na hindi ko makontrol, pindutin mo lang yan. Makakarating ka agad ang lahat sa mga autoridad. Kinuha ko ang remote. Malamig at matigas ito. Salamat. Tiningnan ko siya. Nakakaramdam ng halong pait at pagmamalaki sa aking dibdib. Ang pinakamasayang ginawa ni Mama sa buong buhay niya ay ang ipanganak ka. Nahiya si Anton sa biglaan kong pagiging emosyonal. Namula ng bahagya ang mga tainga niya. Umiwas siya ng tingin at bumulong. Okay, Ma. Tama na drama. May gyera bukas. Sige, sige. Ginulo ko ang buhok niya at tumawa. Sa labas, sumisikat na ang araw at sumasayaw ang mga rosas sa ihip ng hangin. Bukas na ang pinal na labanan. Ako, si Katrina Bautista, ay nagtiis ng 20 taong kahihiyan at itinago ang galit ko sa loob ng 3 araw. Bukas, sa entabladong iyon, ibabalik ko sa kanila ang lahat ng doble. 3:00 ng hapon, habang namamalansya ako ng isusuot kong suit para sa susunod na araw, tumunog ang cellphone ko. Isang unknown corporate number. Nag-alangan ako, pero sinagot ko rin. Hello, si Mrs. Katrina Villanueva po ba ito? Ang ina ni Anton Villanueva? Boses ng isang lalaking nasa edad 50s, formal at edukado ang tunog. Ako nga.
Sino po sila? Ako po ang Director of Admissions ng Institut Le Rosey sa Switzerland. Tumawag po ako dahil kaninang umaga, nakatanggap kami ng application form mula kay Mr. William Villanueva para i-transfer ang anak ninyo sa aming senior boarding program. Kailangan lang po namin ng kumpirmasyon ninyo. Muntik nang madulas ang plansa mula sa kamay ko. Transfer? Teka, nasaan po ang eskwelahan nyo? Nasa Switzerland po kami. Isa kaming elite private boarding school. Buong school year po magbo-board doon si Anton at uuwi lang tuwing bakasyon. Switzerland. Gustong ipadala ni William ang anak ko sa Europe. Bukas na ang product launch, pero nagkaroon pa siya ng oras para asikasuhin ang pagpapatapon sa anak niya malayo sa Pilipinas. Bakit desperado siyang ilayo si Anton? Huminga ako ng malalim, pilit kinakalma ang boses ko. Sir, wala po akong alam tungkol dyan. May pirma ko ba yung application? Nag-pause ang lalaki, halatang sinecheck ang mga dokumento. Pirma lang po ni Mr. Villanueva ang nandito. Blanco po ang sa second guardian, kaya po kami tumawag para i-verify. Ako ang ina niya, at opisyal kong sinasabi ngayon na hindi ako pumapayag. Hindi pupunta sa Switzerland ang anak ko. Pakikansela ng application na yan. Naiintindihan ko po, Mrs. Villanueva. Ibabalik po namin ang application at hindi na namin ipoproseso. Nang ibaba ko ang tawag, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Umuusok pa ang plancha sa kamay ko. Tumingin ako sa salamin at nakita ang sarili kong nakatiimang bagang. Gustong ilabas ni William ang anak ko sa bansa. Bago pa ako makapag-isip, tumunog ulit ang phone ko. Si Amanda. Katrina! Nagpapanik ang boses niya. Pumunta ka agad sa school ni Anton sa BGC. Tumawag yung guidance counselor niya sa akin dahil ako ang emergency contact. Sabi nila, may nag-file daw ng withdrawal and dropout forms para kay Anton ngayong hapon. May tao ba sa admin office ngayon? Sumabog ang utak ko. Una ang Switzerland, tapos ngayon pinapa-drop out sa Ateneo? Isang abogado daw na ipinadala ni William. May bit-bit na special power of attorney. Papunta na ako sa school ngayon. Pinatay ko ang tawag. Kinuha ang susi ng kotse at tumakbo palabas ng pinto. Bago sumakay, nag-send ako ng voice note kay Anton. Anak, may pinadalang abogado ang papa mo sa school mo para ipa-drop out ka. Papunta ako doon para pigilan sila. Maghintay ka sa bahay. Huwag kang aalis dyan. Habang nagmamaneho ako palabas ng Forbes Park, tumawag si Anton. Ma, huwag ka nang pumunta sa school. Napakakalmado ng boses niya. Sobrang kalmado na lalo akong nagwala. Anong ibig mong sabihing huwag akong pumunta? Pinapadala ka ng papa mo sa Switzerland. Nag-apply siya sa isang boarding school doon. At ngayon nagpadala pa ng abogado para ipa-drop out ka. Hindi man lang siya nagtanong sa'yo. Pinapatapon ka niya. Alam ko, na-intercept ko ang withdrawal form 1 oras na ang nakararaan. May halong panunuya sa boses ni Anton. Naglagay ako ng backdoor sa admin portal ng school natin nung 1 taon. Kahit anong pagbabago sa records ko, kailangan ng 2-factor authentication na nakalink sa phone ko. Kahit may pirma pa ni Papa yan, walang kwenta yan. Ma, bumalik ka na dito. Delikado sa daan. Ipapaliwanag ko lahat pagdating mo. Pumikit ako at sumandal sa upuan. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Sa loob ng ilang minutong iyon, nakaramdam ako ng matinding takot. Nangahas si William na galawin ang anak ko. Siya ang kaisa-isang kahinaan ko. Kaya kong tiisin ang pagnanakaw niya sa pera, ang pambababae niya, pati ang anak sa labas lahat iyon kaya kong tiisin hanggang bukas. Pero ang galawin ng anak ko, hinding-hindi ko palalampasin. Kinabig ko ang sasakyan pabalik. Pagdating ko, naghihintay na si Anton sa sala. Sa ibabaw ng mesa, may 2 laptop na magkaiba ang interface. Yung isa, mukhang admin system ng school. Yung isa, hindi ko kilala. Tingnan mo, iniharap niya ang isang laptop sa akin. Kaninang umaga, napansin ko na hindi lang transfer ko ang inaasikaso niya. Sa screen, may isang email inbox from internal email ng VNexus to mga unknown external address. Asunto. Confidential report on Katrina Bautista Villanueva. Nanlamig ang mga daliri ko. Kailan to sinend? Kaninang 1:23 p.m. Na-intercept ko yung 3 emails, pero may isang nakalusot. Tingnan mo yung attachment. Binuksan niya ang PDF. Isang ulat na maraming pahina. Nakasulat sa cover, ulat ng mga paglabag sa kasal, marital misconduct, ni Katrina Bautista Villanueva. Sa gilid,
May selyo ng legal department ng V-Nexus. Binasa ko ito ng mabilis. Naglalaman ito ng mahigit 100 inimbentong kasalanan ko. May mga litrato akong kalunch ang ilang kaibigang lalaki, binigyan ng mali siya, at pinalabas na may mga relasyon ako. May mga comments ako sa Facebook na binaluktot ang kahulugan. May parte pa na sinasabing pinabayaan ko ang bahay, ginagamit na ebidensya na 10 taon nang naninilbihan sa amin si Manang Maria, pinalalabas na wala akong silbi bilang may bahay. Walang kwenta ang bawat punto, pero bawat pahina ay may pirma ni Gregory Singson ang parehong abogado na nagpayo kay William na gumawa ng kaso laban sa akin para sa annulment. Plano nilang isubmit to sa korte. Seryosong sabi ni Anton. Kaninang umaga, na-trace ko na nag-file na pala si Papa ng petisyon para sa Declaration of Nullity of Marriage noong 1 linggo pa. Wala siyang balak na makipag-ayos ng maayos sa'yo. Gusto niya ng brutal na laban sa korte. Bumagsak ako sa sofa, ibinabaon ang mga kuko sa unan. Ibig sabihin, yung sinabi niya kahapon na mag-usap kami ng mahinahon. Panlilinlang lang para maging kampante ako. Oo, at yung school sa Switzerland, part yun ng plano niya. Gusto niya akong ilayo. Habang nakastuck ako sa Europe at mag-isa ka lang dito, dudurugin ka niya. Isinara ni Anton ang laptop at tiningnan ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong galit sa mga mata niya. Pinaplano niyang sirain ka, pero ginagamit niya rin akong tau-tauhan. Ma, sabihin mo nga sa akin, deserve ba ng lalaking yan na tawaging tatay? Tinitigan ko ang screen kung nasaan ang walang kwentang ulat at biglang nawala ang takot ko. Pinalitan iyon ng isang nagyayelong katahimikan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa ulo malamig, pero mas naging malinaw ang pag-iisip ko kay Sarati. Matagal nang naghahanda si William. Masyadong marami na siyang plano. Pagnanakaw ng pera, pag-imbento ng kaso ko, pagpapatapon sa sarili niyang anak. Bawat hakbang ay idinisenyo para sirain ako. Pero may isang bagay siyang hindi nakalkula. Inakala niya na dahil pareho silang lalaki at may iisang dugo, kakampi sa kanya si Anton. Hindi niya alam na sa loob ng 18 taon, ang tunay na sandigan ng batang iyon ay hindi ang lalaking nagngangalang Villanueva, kundi ang babaeng nakatabi niya gabi-gabi sa paggawa ng homework, ang pumalakpak sa bawat laban niya, at kailanman ay hindi umalis sa tabi niya noong may sakit siya. Anton, sabi ko, yung mga ebidensyang hawak mo yung pagnanakaw, insider trading, yung email ni Attorney Singson, pati tong report na to, sapat na ba yan para siguraduhing hindi na siya makakabangon pagkatapos ng launch bukas? Inayos ni Anton ang salamin niya at ngumiti, isang ngiti ng aroganteng teenager na may halong pilyo, higit pa sa sapat, at hindi lang siya hindi makakabangon. Ma, alam mo ba kung anong ginawa ko ngayong hapon? Ano? Tinulungan ko siya. Paano? Di ba gusto niya akong ipadala sa Switzerland? Kaninang hapon, nag-login ako sa BVI account niya at nag-transfer ako ng 1,500 na application fee sa school na yon. Nanigas ako, hindi naiintindihan. Bakit ka nagpadala ng pera? Para maging kampante siya, para isipin niyang pumapayag ako. Iniisip niya na nag-iimpake na ako papuntang Europe. Inilabas ni Anton ang phone niya. 20 minutos ang nakalipas, nag-text siya sa akin. Iniharap niya ang phone sa akin. Conversation nila iyon ni William. William, Anton, buti naman at napag-isipan mong ikaw na mismo ang mag-ayos ng papers mo. Kapag nakasettle ka na sa Switzerland, padadalhan ka ni Papa ng malaking allowance. I won't let you down. Anton, thanks pa. Pwede ba akong pumunta bukas sa product launch bago ako umalis? Gusto ko sanang manood at matuto. William, of course son. Ire-reserve kita ng VIP seat. Hindi ko alam kung tatawa o iiyak. Akala talaga ni William na kakampi niya ang anak niya. Walang kamalay-malay na ang 10,000 anyos na ito ay naghahasa na ng patalim sa likuran niya. Isinara ni Anton ang lahat ng programs at seryosong tumingin sa akin. Ang liwanag ng hapon na nagmumula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha, pinalalabas itong mas matanda at matigas. Ma, bukas! Ako mismo ang dudurog sa huling natitirang respeto sa pagitan niyo ni Papa. Ang kailangan mo lang gawin ay tumayo doon, maging palaban, at ipamukha sa lahat na hindi ka lang isang display. Tinitigan ko siya ng matagal bago dahan-dahang sumagot. 20 taon na ang nakalipas, nang talikuran ko ang lahat para palitan ang pangalan ko bilang Mrs. Villanueva. Bukas makalawa, ipapaalala ko sa kanilang lahat
kung sino talaga si Katrina Bautista. Miyerkules. Grand Ballroom ng Shangri-La The Fort, BGC. 9:30 ng umaga. Kalahating oras bago mag-umpisa ang product launch 2024 ng V-Nexus Group. Nakaupo ako sa harap ng salamin sa bahay, idinidikit ang sapphire brooch sa kwelyo ng itim kong suit. 3 araw ko itong pinili kasama si Amanda. Minimalist ang cut, matalim ang mga linya, at hapit sa katawan na tinaresan ko pa ng black stilettos. Pagtingin ko sa salamin, nakita ko ang bagong Katrina Bautista, o mas tamang sabihin, ang Katrina 20 taon na, ang nakalipas bago pa ako naging asawa ni William. Ang babae sa salamin ay seryoso, malamig, at tila bagong hasang patalim. Narinig ko ang boses ni Anton. "Ma, ready ka na?" "Ready." Lumabas ako ng kwarto. Nakasandal si Anton sa pader, nakasuot ng malinis na navy blue suit. Maayos ang buhok. Mukha siyang batang graduate ng Ateneo Management Honors. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at nag-thumbs up. 10 out of 10. Let's go. Halos hindi kami nag-usap habang nasa biyahe pa BGC. Tahimik ang loob ng sasakyan, maliban sa boses ng Waze. Tinitingnan ko ang mga gusali sa labas, at iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. 20 taon, eksakto sa araw na ito, nakasuot ako ng puting wedding gown nang pumasok ako sa buhay ng pamilya Villanueva. Ngayon, nakasuot ako ng itim papasok sa event ng V-Nexus, para personal na iabot kay William ang aking resignation sa buhay niya. Sa isang banda, nakumpleto na ang bilog. Pagdating namin sa BGC, bumaba si Anton sa isang Starbucks malapit sa hotel. Inayos niya ang brooch ko ng isang beses pa bago bumulong, nakatutok sa harap ang kamera. Sasagapin ng mic ang buong kwarto. Magmo-monitor ako mula sa coffee shop. Kapag kailangan mo ng palitan ng ilalabas sa screen, hawakan mo lang yung kaliwang earlobe mo at malalaman kung oras na. Tumango ako. "Ma." Pinigilan niya ako ng akmang aalis na ako. "Kahit anong mangyari, I've got your back." Tinapik ko ang kamay niya. At nang walang anumang salita, naglakad na ako papasok sa hotel. Sa loob ng lobby, nakasabit ang mga higanteng tarpaulin na may logo ng V-Nexus at ang slogan ng event, V-Nexus Group, Designing the Future. Nagkumpulan ang mga bisitang may VIP IDs sa tabi ng elevator. Nag-exchange pleasantries bago pumasok sa ballroom. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang mga nakatitig sa akin. Siya yung asawa ni William. Oo, si Katrina Bautista. Anong ginagawa niya dito? Hindi naman siya uma-attend ng launch ah. Grabe, ang ganda niya ngayon. Ang bata niyang tingnan. Hindi ko pinansin ang mga bulungan at dumiretso ako sa loob ng ballroom. Nasa 200 katao ang nakaupo. Ang unang 2 hanay ay naka-reserve para sa board of directors at key partners. Nasa gitna ang media mga reporters mula sa ABS-CBN, GMA, Rappler, at Inquirer. Sa likuran naman ay ang mga department heads at mga empleyado. Isang higanteng LED screen sa gitna ang nagpe-play ng loop video ng bagong produkto. Nasa ikalawang hilera ang upuan ko, malapit sa aisle. Hindi masyadong pansinin, pero perpekto ang view sa stage. Nakasulat sa name card, Katrina Bautista Villanueva, spouse of the CEO. Spouse of the CEO. Tiningnan ko ang mga salitang iyon at ngumiti ng walang saya. Eksaktong 10:00, namatay ang mga ilaw at muling bumukas. Isang host na nakasuot ng red evening gown ang umakyat sa stage at nakangiting binati ang lahat. Sumunod ang Chief Technology Officer para ipaliwanag ang mga specs ng bagong produkto. Nagpalakpakan ang lahat. Walang problema, ayon sa plano ng kumpanya. Tahimik lang akong nakaupo. Habang mahinang hinahaplos ang kaliwang earlobe ko. Nag-vibrate ng mahina ang brooch. Signal iyon mula kay Anton na ready na ang system niya. Pagkalipas ng 20 minuto, bumaba ang CTO. Bumalik ang host, mas malawak na ang ngiti. At ngayon, salubungin po natin sa entablado ang Chief Executive Officer ng V-Nexus Group, Mr. William Villanueva. Tinutukan ng spotlight ang gitna ng unang hanay. Tumayo si William, inayos ang butones ng kanyang navy blue bespoke suit at may kumpiyansang umakyat sa stage. Guwapong-guwapo siya at mukhang matagumpay. Dati, gustong-gusto kong pinapakinggan ang boses niya. Ngayon, gusto ko na lang isiping 20 taon akong bulag. Lumapit siya sa mic. Natahimik ang buong ballroom. Distinguished board members, partners, and friends from the media, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo
sa pagpapakilala ng pinakabagong inobasyon ng V-Nexus. Formal at buo ang boses niya. 22 taon na ang V-Nexus. Mula sa isang maliit na electronics supplier, lumago tayo bilang isang multi-sectoral conglomerate. Hindi ito magiging posible kung wala ang inyong suporta. Palakpakan. Tumango siya bago nagpatuloy. Ngayong araw, hindi lang isang produkto ang ia-announce ko, kundi isang mahalagang executive decision para sa hinaharap ng kumpanya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Eto na, nakaupo sa gitna ng unang hilera si Vanessa Imperial. Nakasuot siya ng matingkad na pulang suit, perpekto ang makeup, at nagniningning. Nang mabanggit ang executive decision, napangiti siya at mas umayos ng upo. Si Miss Vanessa Imperial, na 5 taon nang nagsisilbi sa V-Nexus, ay palagi kong naging katuwang. Pinatunayan niya ang kanyang abilidad sa pamamahala. Sa desisyon ng Board of Directors, simula ngayong araw, si Miss Vanessa Imperial ay opisyal ng Vice President ng V-Nexus Group. Lumipat ang spotlight kay Vanessa. Tumayo siya at eleganteng yumuko. Ang ngiti niya ay pigil, ngunit halata ang tagumpay. Nagpalakpakan ng mga tao, bagamat may mga nagbubulungan. Hindi ba EA lang siya dati? Balita ko sila daw eh. Itinaas ni William ang kamay niya para patahimikin ang ballroom. Humarap siya kay Vanessa, nakangiti, para imbitahin siyang umakyat sa stage. Eksakto sa sandaling iyon, tumayo ako. Hindi kapansin-pansin ang itim kong suit, pero pagkatayo ko, parang nanigas ang hangin sa ballroom. Lumingon ang mga board members sa harap. Nakilala ako ng isa at ngumiti ng alanganin. Mrs. Villanueva, hindi namin kayo napansing pumasok. Nakita rin ako ni William. Nawala ang ngiti niya ng isang segundo, pero agad itong bumalik. Katrina? Anong? Lumabas ako mula sa linya ng upuan ko, at mabagal na naglakad sa gitnang pasilyo patungo sa stage. Ang matalim na tunog ng stilettos ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. 1, 2, 3, nakatutok sa akin ang lahat ng mata. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. May mga naglabas ng cellphone. Mr. CEO, huminto ako sa paanan ng stage at tumingala sa kanya, nakangiti. Ang boses ko ay malinaw at umaabot sa bawat sulok ng kwarto. Napakahalagang araw nito para sa V-Nexus. At bilang asawa mo, may hinanda rin akong regalo para sa iyo at sa board. Gusto niyo bang makita? Tuluyan nang nagbago ang mukha ni William. Kilala niya ako. Matapos ang 20 taong pagsasama, alam niyang basahin ang mukha ko. Ngayon, nakangiti ako. Pero nakita niya sa mga mata ko ang isang bagay na kailanman ay hindi niya nakita. Katrina, approved na ang program. Kung may mga katanungan ka, pwede nating pag-usapan mamaya. Malambot ang boses niya, pero dinig ang iritasyon. Umismid din si Vanessa, masama ang tingin sa akin. Humarap ako sa audience. Distinguished board members, press. Ako po si Katrina Bautista, at hinihingi ko na maging saksi kayo ngayon. Ang mga materyales na makikita nyo ay nakuha mula sa internal servers ng V-Nexus. Na-verify na ang authenticity ng mga ito via blockchain. Kung may duda kayo, malaya kayong magpa-independent forensic audit. Pagkatapos kong magsalita, inangat ko ang kamay ko at hinawakan ang kaliwang earlobe ko. Biglang namatay ang promo video sa LED screen. Nag-black ang screen ng 1 segundo at pagkatapos ay lumabas ang isang bagong imahe. Sabay-sabay na napasinghap ang mga tao sa ballroom. Sa higanting screen, nakalagay ang litrato ni William na karga-karga ang bata habang nakadikit si Vanessa sa kanya na parang linta. May malaking puting text na nakasulat. Ang CEO NGV Nexus Group na si William Villanueva ay may relasyon sa kanyang subordinate na si Vanessa Imperial. Mayroon silang 5 taong gulang na anak sa labas. Sumabog ang ballroom. Tumayo ang ilang board members sa unang hilera. Ang mga reporters sa likod ay nagkagulo at nagtakbuhan papunta sa harap. Walang tigil ang flash ng mga kamera. Ang mga vloggers ay agad na itinutok ang mga phone nila sa screen, nagla-live. Breaking, CEO ng V-Nexus. Nabulgar ang kabit sa gitna ng product launch. Namutla si William, na parang naubusan ng dugo. Lumingon siya sa screen, nanlaki ang mga mata. Tumakbo siya sa gilid ng stage at sumigaw. Sino naglagay niyan? Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Sigaw niya sa mga tech staff. Pero nagkukumahog lang ang mga technician, pindot ng pindot sa mouse, ngunit hindi nagbabago ang screen. Nailak iyon ni Anton mula sa Starbucks.
Kahit pukpukin pa nila ng martilyo ang system, walang mangyayari. Nagkagulo na. Nag-ipon-ipon ang media sa harap. Namumutla ang mga executives. Si Don Carlos, ang pinakamatandang board member at ikalawang pinakamalaking shareholder, ay tumayo at inihampas ang tungkod niya sa sahig. William Villanueva, anong kalokohan to? Napaatras si William at bumangga sa LED screen. Bumuka ang bibig niya, pero walang lumabas na boses. Peke yan. Deepfake yan. Sinisiraan niya lang ako. Nanatili akong nakatayo sa ibaba, nakahalukip-kip, at kalmadong pinapanood ang kanyang tuluyang pagkasira. Natrap si William sa entablado habang naka-flash sa likod niya ang pruweba ng kanyang kawalang hiyaan. Nakaharap siya sa daan-daang matang nanlilisik sa galit at tsismis. Tumutulo ang pawis sa noo niya. Ang perpektong ayos ng buhok niya ay nagulo na. Nawala ang kanyang aura ng pagiging makapangyarihan at napalitan ito ng matinding panik. Peke yan! May gustong sumira sa akin! Sigaw niya. Basag ang boses niya, ibang-iba sa formal niyang baritone kanina. Tech team, patayin niyo yan ngayon din! Pero walang magawa ang tech team. Patuloy sa pag-flash ang mga kamera ng media. Inihampas muli ni Don Carlos ang tungkod niya. William, totoo ba to? Nasiraan ka na ba ng ulo? Sumigaw rin ang ibang shareholders. Nangingibabaw ang boses sa ingay ng crowd. Anong nangyayari rito, Mr. Villanueva? Magpaliwanag ka. Kusang napadako ang tingin niya kay Vanessa. Ang babaeng kani-kanina lang ay nagniningning dahil sa kanyang tagumpay. Ngayon ay nakasubsob sa upuan, kasing putla ng bangkay. Ang pulang suit niya ay napakaagaw pansin sa gitna ng mga nagkikislapang camera flash. Nakita siya ng isang reporter at itinutok ang mic sa mukha niya. Miss Imperial, ikaw ba yan? Totoo ba ang relasyon niyo ni Mr. Villanueva? Anak mo ba ang batang yan? Tinakpan ni Vanessa ang mukha niya at sumigaw. Huwag niyo akong i-video! Hindi ako yan! Nagsisigaw siya. Hindi na mukhang isang eleganteng VP. Lumayo sa kanya ang mga katabi niyang empleyado na parang may nakakahawang sakit siya. Pinanood ko ang eksena nang walang kahit katiting na awa. Isang malamig na ginhawa ang namuo sa dibdib ko, parang pag-inom ng nagyayelong tubig sa gitna ng tag-araw. Pero hindi pa iyon sapat. Hinawakan ko uli ang earlobe ko. Nagbago ang screen. Sa pagkakataong ito, lumabas ang mga ebidensyang pinansyal na kinolekta ni Anton. Bank statements mula sa BVI, at ang record ng pag-transfer ng 2 bilyong piso, $40 million, sa loob ng 6 na taon. Bawat transaksyon ay nakalink sa properties tulad ng rest house sa Punta Fuego, kondo sa Rockwell, at mga luxury cars ni Vanessa. May nakasulat. Napatunayan na ginamit ni William Villanueva ang kanyang offshore account para magnakaw ng 2 bilyong piso o 40 MUSD mula sa corporate at conjugal funds. Ang pera ay ginamit pambili ng mga ari-arian para sa kanyang kabit na si Vanessa Imperial. Sumabog muli ang ballroom. Nakipagsiksikan si Don Carlos sa media, kumuha ng mic sa podium at sumigaw habang nanginginig sa galit. William Villanueva, nagnakaw ka ng pera ng kumpanya? Kasama ba ang pondo natin sa 2 bilyong yan? Sumagot ka. Paralisado si William. Bumubukasara ang bibig niya pero walang lumalabas na salita. Hinawakan ko ang earlobe ko sa huling pagkakataon. Lumbas sa screen ang hidden camera footage mula sa mismong opisina ni William. Nakatayo siya sa likod ni Vanessa. Rinig na rinig ang boses niya sa buong ballroom. Display lang yon. Kung matalino siya, tatanggapin niya ang bayad at aalis ng tahimik. Kung hindi, palalayasin ko siya ng walang kahit na ano. Kung may nagdududa pa kanina sa mga dokumento, ang video ang nagsilbing huling pako sa kabaong ni William. Siya ang lalaki sa video boses niya. Mukha niya. Ang salitang display lang at palalayasin ng walang kahit na ano ay bumagsak sa ballroom na parang bomba. Kaya pala, sigaw ni Don Carlos. Ito pala ang ginagawa mo sa likod namin. Ang ipromote ang kabit mo. At paano yung insider trading? Anong ibig sabihin nun? Sa sobrang galit ni Don Carlos, nadulas siya. Biglang natahimik ang ballroom ng ilang segundo bago tuluyang sumabog ng mas matindi kaysa kanina. Insider trading? Sabay-sabay na nagtanong ang mga financial reporters. Sir Carlos, may SEC violation ba ang VNexus? Narealize ni Don Carlos na nasabi niya ito, pero huli na. Huminga siya ng malalim at hinarap ang press. Tutal nandito na rin tayo, hindi ko na itatago. Nakita ko kahapon ang draft ng internal audit. Gumawa ng palihim na transaksyon si William
Bago ang earnings report, tinatayang aabot sa 2.5 bilyong piso. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Tuluyan nang nawalan ng bait ang lahat. Maging ang mga empleyado sa likod ay nagtatayuan, nagla-live sa TikTok at Facebook. Bumagsak si William sa LED screen na parang tinanggalan ng buto. Hindi lang siya namumutla, naging kasing abo ng patay ang mukha niya. Ma, nandyan na ang NBI at SEC. Narinig ko ang kalmadong boses ni Anton sa earpiece ko. Tumingin ako sa entrance ng ballroom. 6 na lalaking nakasuot ng NBI jackets at formal suits ang pumasok. Nang maglakad sila, kusa silang binigyan ng daan ng mga tao. Nagwala lalo ang media. Eto na ang pinakamalaking corporate scandal sa Pilipinas sa dekadang ito. Umakyat ang lead agent sa stage at naglabas ng warrant. William Villanueva, iniimbestigahan ka para sa securities fraud, insider trading, at corporate embezzlement. Sumama ka sa amin. Bago pa makareact si William, isang ahente ang lumapit kay Vanessa. Nagsisigaw siya at pilit na umatras. Anong gagawin niyo? Wala akong ginagawang masama. Vanessa Imperial, iniimbestigahan ka bilang kasabwat sa fraud at embezzlement. Ilagay mo ang kamay mo sa likod. Hindi ko kayang ipaliwanag ang pakiramdam ng pagkawala ng malaking batong nakadagan sa dibdib ko ng maraming taon. Bawat piraso ng batong iyon, si William ang naglagay. Mga kasinungalingan, panloloko, pang-iinsulto. Ngayon, ang mga batong iyon ay naging mga kasong kriminal na direktang bumagsak sa ulo niya. Pinalibutan ako ng mga reporters. Ma'am Katrina, kayo po ba ang kumuha ng ebidensya? Magpa-file po ba kayo ng annulment? Ano pong masasabi niyo na tinawag kayong display ng asawa niyo? Iniharap ko ang mukha ko sa mic at ngumiti. Sasagutin ko po lahat. Yan sa social media ko maya-maya. Sa ngayon, isa lang ang masasabi ko. May utang na paliwanag sa akin si Mr. Villanueva at may utang din siyang paliwanag sa inyong lahat. Hinihila na palabas ng NBI si William, nakaposas. Mukha siyang lutang. Pagdaan niya kay Vanessa, hindi man lang niya ito tiningnan. Sinubukang habulin ni Vanessa si William, sumisigaw ng Will, pero hinatak siya ng ahente. Nadapa siya dahil sa high heels niya, at walang tumulong sa kanya. Rinig na rinig ko ang pag-iyak niya na nagsasabing inosente siya. Walang pumapansin. Dumating si Amanda mula sa likuran at hinawakan ang kamay ko. Nanginginig siya sa adrenaline. Katrina, ginawa mo nga! Ginawa mo talaga. Nanatili akong tahimik. Itinaas ko ang baba ko at naglakad palabas. Hinawi ni Amanda ang mga tao para makadaan kami. Ma, boses ni Anton. Lumabas na ko ng Starbucks. Hinihintay kita sa baba. Tumango ako. Ang sapphire sa kwelyo ko ay kumikislap na parang pinakamalamig na bituin sa gabi. Pagsakay ko sa elevator, kasama ko ang ilang bisita ng hotel na nakikiusyoso. Nang makita nila ako, napaatras sila. Narinig ko ang bulungan nila. Asawa ng CEO yan. Pinakulong niya yung asawa niya sa mismong presscon. Grabe, ang tapang. Sumandal ako sa pader ng elevator at mahinang tumawa. Tiningnan ko ang refleksyon ko. Matapang? Wala silang alam sa ginawa niya sa akin. Paglabas ko sa lobby, naghihintay na si Anton. May hawak na iced americano at vanilla latte. Kalmado ang mukha niya. Parang hindi niya kagagawa ng bagyong sumira sa ballroom kanina. Vanilla latte, di ba? Inabot niya ang kape at humigop ako. Nakakaginhawa. Tapos na, bulong ko. Hindi pa, sagot ni Anton. Yung buong live stream at yung 3 cloud backups. Bago pumasok ang NBI, naisend ko na rin lahat ng RAW files sa SEC whistleblower portal. Siguro pinapanood na yun ngayon ng mga state prosecutors habang nagla-lunch. Tiningnan ko siya at na-realize ko na ang binatang ito ay hindi na bata. May paninindigan na siya ng isang tunay na lalaki. Tara na ma, uwi na tayo. Lumabas kami sa maingay at abalang kalye ng BGC. Mainit ang araw. Naglalakad kami na parang 2 ordinaryong taong pauwi lang galing sa panonood ng sine kahit katatapos lang naming lagpasan ang isang signal no. 5 na bagyo. Pagsapit ng hapon, viral na ang video ng product launch sa buong Pilipinas. Nagpadala si Amanda ng sandamakmak na screenshots mula sa X, dating Twitter, at TikTok. 4 sa top 10 trending topics ay tungkol sa V-Nexus Group. Villanueva arrested kabit series of Nexus, Katrina Bautista revenge, V-Nexus stocks crash. Nagkakahalong analysts, chismosa, at netizens ang nag-iingay sa comments. Ang iba,
Pinupuri ako bilang Queen of Corporate Revenge. Ang iba naman, sinasabing masyado raw akong malamig, sana raw kinausap ko muna ng pribado dahil 20 years din kami. Pero ang pinaka-pinag-uusapan ay ang bata. Anak ba talaga ni William si Toby? Nabagabag din ako sa tanong na iyon. Sa biyahe pa uwi, tinanong ko si Anton. Nanahimik siya sandali bago inamin na birth certificate lang ang hawak niya noon. Wala siyang tunay na pruweba. Pero idinagdag niya na ilang araw na ang nakalipas. Nag-hire siya ng private investigator para kumuha ng buhok ni Toby at ipinadala sa isang DNA lab sa Makati. Darating ang resulta anumang oras, pero iginiit ni Anton na gamitin namin ito sa pinakakritikal na sandali. At ang sandaling iyon ay dumating sa aming court-mandated mediation bago ang opisyal na pagdinig ng kaso sa Makati Regional Trial Court Family Court. Dumating ang subpoena the day after the launch. Si William na pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa, habang hinihintay ang formal na kasong kriminal, ay nag-file ng emergency motion for mediation. Gusto niyang isettle ang Division of Properties bago mag-umpisa ang annulment trial nang tumawag si Attorney Mendoza. Seryoso ang boses niya. Kinuha ni William si Attorney Singson, ang sikat na defense lawyer, para i-represent siya sa mediation. Balita ko, 100 milyong piso ang acceptance fee niya. Lalaban siya ng patayan. Maghanda ka. 2 araw makalipas, nagkita kami sa conference room ng Makati RTC. Nang pumasok si William, halos hindi ko siya nakilala. Pagkatapos ng 2 gabi sa selda bago makapag-bail, wala na ang kanyang maayos na buhok. May tumutubo ng balbas sa panga niya at maitim ang ilalim ng mga mata niya. Para siyang tumanda ng 10 taon. Suot niya ang isang lukot na suit na mukhang maluwag na sa kanya. Nawala ang makapangyarihang CEO. Isa na lang siyang basag na lalaki. Katabi niya ang kanyang abogado. Si Singson ay nakasuot ng mamahaling barong, may dalang leather briefcase, at nagpapamalas ng matinding arogansya. Nang maupo si William, may ibinulong si Singson. Tumango si William at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng puot at pagmamakaawa. Hindi ko inalis ang tingin ko. Tinitigan ko siya hanggang sa siya mismo ang umiwas. Nagsimula ang session. Nagsalita si Singson ng 15 minuto. Ang punto niya. Una, nanira daw ako ng reputasyon gamit ang mga hindi pa napapatunayang impormasyon at magsasampa sila ng libel. Pangalawa, ang Division ng Conjugal Properties ay dapat patas, P5,050, at hindi yung katawa-tawang proposal ko na iniiwan si William nang walang-wala. Iniiwan ng walang-wala? Itinaas ni Singson ang boses niya na parang nagteteleserye. Si Mr. Villanueva ang founder at major shareholder ng V-Nexus. 20 taon niyang itinayo ang imperyong ito para sa pamilya niya. May karapatan siya sa patas na hatian ng yaman at hindi siya pwedeng itapon sa kalsada ng walang pera. Pagkatapos ng acting niya, umupo siya na parang nanalo na. Bumalot ang katahimikan. Tatayo na sana si Attorney Mendoza, pero pinigilan ko siya. Ako na. Tumayo ako, kinuha ang isang brown envelope mula sa mesa, naglakad sa gitna, at ibinagsak iyon. Your Honor, mga kasero, bago natin pag-usapan ang properties, gusto ko muna ninyong basahin ang dokumentong ito. Napakunot ang noo ni Singson. Mrs. Villanueva, sumunod tayo sa tamang proseso. Isa itong DNA paternity report, pagputol ko. Kasing talim ng labaha ang boses ko. Subjects, William Villanueva at ang inaangkin niyang anak, Toby Imperial. Probability of paternity, 0%. Walang anumang kaugnayan sa dugo si William Villanueva sa batang ito. Nanigas ang hangin sa buong kwarto. 5 segundong katahimikan bago marahas na itinulak ni William ang upuan niya at tumayo, halos lumuwa ang mga mata niya. Anong sinabi mo? Imposible yan! Kasinungalingan yan! Maging si Singson ay nanigas at pilit pinapaupo si William. Nakita ko ang gulat sa mukha ng abogado. Kinuha ng mediator ang report, binasa ang huling pahina, at tumingin kay William. Inusog niya ito papunta kay Singson. Binasa ito ni Singson at namutla. Bumuka ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Lumingon siya kay William at bumulong ng isang bagay na nabasa ko sa galaw ng labi niya. Lehitimo ang test, Will. Paralisado si William na parang tinamaan ng kidlat. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pagkalito. At maya-maya, isang ekspresyong ngayon ko lang nakita sa kanya kumpletong pagkawasak.
Ang babaeng ginastusan niya ng 2 bilyon, tinustusan ng 6 na taon, at ipinagpalit niya sa asawa niya ng 20 taon. Ay ginawa lang siyang tanga. Tinitigan ko ang lalaking ito na kani-kanina lang ay handang makipagpatayan sa akin para sa pera. Dati, tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Iniisip na isa lang akong walang silbing palamuti sa bahay. Ngayon, napaupo siya. Nakaawang ang bibig na parang isdang nawalan ng tubig, hindi makapagsalita. Tumayo si Attorney Mendoza at ibinagsak ang draft ng settlement at annulment papers. Mr. Villanueva, ipinasa na ng kliyente ko ang proposal niya. Lahat ng real estate sa Pilipinas, kay Katrina Bautista. Buong kustodiya kay Anton. Kailangan mong ibalik ang 2 bilyong pisong ninakaw mo mula sa conjugal funds. Kung pipirmahan mo ito ngayon, aatrasan namin ang forensic audit sa iba mo pang shell companies. Inilabas niya ang makakapal na folder na may tatak na confidential. Hawak namin ang records ng lahat ng BVI accounts mo. Kung hindi tayo magkakaayos ngayon, ididiretso namin ito sa DOJ at sa BIR para sa tax evasion. Tumahimik muli. Nakatitig si William sa mga folder. Nanginginig ang pisngi niya. Binuklat ni Singson ang unang folder, tapos isinara iyon ng madiin. Will, bumulong si Singson. Wala na tayong alas. Mas marami siyang ebidensya kaysa sa inaasahan natin. Idagdag pa ang DNA test. Ang ginawa ni Vanessa sa likod mo ay mas delikado legalmente kung itutuloy natin ito. Kapag itinuloy natin ang trial para sa annulment na to, mas mababaon ka sa mga kaso mo sa SEC at NBI. Mabagal na lumunok si William. Lumingon siya sa akin. Wala na ang pride at arogansya sa mga mata niya. Blanco na ito. Katrina, tawag niya. Halos pabulong. Akala ko magmamasungit pa siya o magmamakaawa. Pero pagkalipas ng ilang segundo, sinabi niya, pipirma na ako. Nang lumabas ang 2 salitang iyon, naramdaman ko ang panginginig ng sistema ko. Pero hindi awa. Isang napakalalim na kaluwagan. 20 taon. Sa wakas, nakita ko ang katotohanan ng lalaking ito. Inihanda ng clerk ang dokumento. Iniabot ni Singson ang isang mamahaling ballpen kay William. Tinitigan niya ang linya sa huling pahina. Sa sobrang panginginig ng kamay niya, naging magulo ang pirma niya. Nang tumayo siya para umalis, huminto siya sa tabi ko. Hindi siya tumingin. Pero bumulong siya. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ay hindi ang pagtitiwala kay Vanessa, kundi ang pagtataksil ko sa'yo. Lumabas siya ng pinto. Kinuha ko ang ballpen at pumirma sa bahagi ng petitioner. Dati, kapag pumipirma ako, ang pakiramdam ko ay nagsusulat ako bilang Mrs. William Villanueva, isang accessory ng may-ari sa akin. Ngayon, isinulat ko ang isang buong pangalan, Katrina Bautista. Malinaw, matalim, at walang kahit anong dumi. Nang ilabas ng judge ang pinal na desisyon para sa Declaration of Nullity of Marriage, Annulment, at Property Partition, napakaganda ng panahon sa Metro Manila. Pumasok ang araw sa bintana ng Makati RTC. Lumabas ako ng courtroom nakasuot ng puting suit. Nakakapit si Amanda sa braso ko, namumula ang mata sa pag-iyak. Ayon sa utos ng korte, ang kasal ni Katrina Bautista at William Villanueva ay formal ng pinapawalang bisa. Lahat ng real estate conjugal properties ay ibibigay kay Katrina Bautista. Buong kustodiya ni Anton Villanueva ay ibibigay kay Katrina. Inaatasan si William na ibalik ang 2 bilyong piso 40M USD na inilabas niya mula sa conjugal assets. Ang 15% ng voting shares ng V-Nexus Group ay ililipat sa pangalan ni Katrina sa loob ng 10 araw. Katrina Bautista, may utang kang steak dinner sa akin ngayong gabi? Sisinghot-singhot na sabi ni Amanda. Pumayat ako ng 2 kilo dahil sa stress nitong kaso mo. Tumawa ako. Deal. Sa labas, pinalibutan kami ng mga reporters. Ma'am Katrina, totoo po ba ang chismis na kayo ang uupong bagong CEO ng V-Nexus Group? Ibinaba ko ang shades ko at ngumiti. Public record na po ang desisyon ng korte. Tungkol naman sa V-Nexus, malalaman po natin lahat bukas pagkatapos ng emergency board meeting. Sumakay ako sa SUV ko at umalis. Iniiwan ng mga nagkikislapang kamera. Kinabukasan, sa executive boardroom ng V-Nexus sa BGC, nagpatawag ng emergency meeting. Isang agenda lang. Sino ang papalit kay William Villanueva? Napakabigat ng tensyon sa loob. 11 directors ang nakaupo. 2 silya ang bakante. Ako lang mag-isa ang nakaupo sa pinakadulo. Sa harap ko,
Nandyan ang mga legal documents na nagpapatunay ng paglilipat ng 15% voting share sa akin. Nagpunta akong mag-isa dahil kapag may kasama ka sa ganitong meeting, senyales iyon ng kahinaan. Pinukpok ni Don Carlos ang mesa. Mga kasama, nagpatawag ako ng meeting dahil ang V-Nexus ay parang barkong walang kapitan. Dahil sa sitwasyon ni William, bumagsak ng 37% ang stocks natin. 4 na major partners ang umatras. Kailangan nating magtalaga ng bagong CEO, kung hindi, ipupull out ng institutional investors ang pera nila. Tumingin siya sa akin. Si Katrina Bautista ay may 15% shares, plus yung 5% na nasa trust fund ni Anton. Hawak niya ang 20% ng voting block. Siya na ang mayoriyang shareholder, at may karapatan siyang mag-nominate ng CEO. Si Mr. Ko, isa sa mga masusungit na direktor, ay nagsalita. Mrs. Bautista, nirerespeto ko ang pagiging shareholder nyo, pero tingnan nyo ang estado ng kumpanya. Baka naman. Baka, kulang kayo sa karanasan para i-handle to. Siguro mas mabuti kung kukuha tayo ng outsider na expert sa crisis management. Tumayo ako, naglakad patungo sa unahan ng mesa, at hinawakan ang sandalan ng itim na leather chair. Iyon ang upuan ni William sa loob ng 15 taon. Hinila ko ito at umupo. Mr. Ko, gentleman of the board, tinitigan ko sila isa-isa. Ang V-Nexus ay itinatag ng ex-husband ko, pero ako ang nagligtas nito. 20 taon na ang nakalipas. Nang mabaon sa utang si William, ibinenta ko ang lupa ng mga magulang ko sa probinsya para hindi tayo magsara. 15 taon na ang nakalipas. Nang magpalit tayo ng business model, ginamit ko ang mga koneksyon sa gobyerno at negosyo ng yumaong tatay ko para makuha natin ang unang malalaking government contracts. Hindi ako humingi ng posisyon dahil naniwala akong hindi dapat binibilang ang sakripisyo ng mag-asawa. Tahimik ang buong kwarto. Pero ngayon, nakaupo sa silyang ito, hindi ako nandito para manghingi ng awa. Ang kailangan ng V-Nexus ngayon ay hindi lang CEO kundi estabilidad. Kailangang makita ng market na may future tayo. Binuksan ko ang folder sa harap ko at inislide ang mga kopya papunta sa gitna. Iyon ang crisis management plan na ginawa namin ni Anton. Number 1. Putulin lahat ng kontratang may kinalaman kay William at Vanessa. Magsagawa ng forensic audit sa lahat ng suppliers. Kung may anomalya, idiretso agad sa SEC at DOJ. Number 2. Itigil muna natin ang agresibong pag-expand. I-focus natin ang pondo sa ating core competency. Number 3. Magtatalaga tayo ng Independent Ethics and Compliance Committee mula sa isang top-tier law firm para ayusin ang corporate governance natin. Sumandal ako paharap. Hindi ko hinihingi na iboto niyo ako bilang CEO. Hinihingi ko na iboto niyo ang plano ko para iahon ng V-Nexus mula sa hukay. Tahimik, walang kumikibo, hanggang sa nagtaas ng kamay si Don Carlos. Sumunod ang isa, tapos ikatlo. Sa huli, kahit si Mr. Ko ay nagtaas ng kamay at tumawa. Mrs. Bautista, seryoso akong tututol sana sa inyo, pero ang plano niyo ay mas matalim at konkreto kaysa sa kahit sinong crisis manager. You have my vote. Unanimous. Anunsyo ni Don Carlos. Si Katrina Bautista na ang bagong CEO ng V-Nexus Group. Nagpalakpakan. Naupo ako roon habang nararamdaman ang matibay at patuloy na pagpintig ng puso ko. Matapos ang meeting, ako ang pinakahuling lumabas. Nang pumasok ako sa CEO office sa 28th floor, nakita ko rin ang ganda ng skyline ng BGC mula sa itaas. May nakapatong na picture frame ni William at Vanessa sa desk. Kinuha ko ito, tiningnan sandali, at itinapon sa basurahan. Tumunog ang basag na salamin tuldok sa 20 taong kwento. Tumunog ang phone ko. Message from Anton. Ma, anong resulta? Unanimous. Ang mama mo na ang CEO ng V-Nexus. Reply ko. Nag-send siya ng thumbs up emoji. May update. Nakaschedule na ang next hearing sa SEC at RTC next month. Sabi ng abogado natin. Base sa mga binigay nating ebidensya, minimum na 10 years sa bilibid ang aabutin ni Papa. Tiningnan ko ang numero. Walang saya o lungkot. Kapayapaan lang. Pagbabayaran ng lalaking iyon ang lahat, at ang buhay ko ay magpapatuloy. Kinagabihan, umuwi ako sa Forbes Park para mag-impake. Sa akin na ang bahay, pero ayoko nang tumira doon. Masyadong maraming multo ni William. Nagpapahanap na ako kay Amanda ng bagong luxury penthouse sa BGC para mas malapit sa opisina.
Pagbukas ko ng pinto, nakaupo si Anton sa sala. Nagtatype sa laptop niya. Bukas ang TV sa ANC, kung saan nagsasalita ang newscaster. Ngayong umaga, itinalaga si Katrina Bautista bilang bagong CEO ng V-Nexus Group. Ito na ang simula ng post-Villanueva era para sa tech giant. Tinuro ni Anton ang TV. Ma, superstar ka na sa business news. Siguraduhin mong laging on point ang makeup mo. Pag lumabas ka kundi may makukuha ang mga paparazzi. Tumawa ako at mahinang tinapik ang batok niya. Wala kang pakialam. Nga pala, may free time ka ba this weekend? Samahan mo kong tumingin ng bagong kondo. Isinara ni Anton ang laptop, sumandal sa sofa, at inayos ang salamin niya. Di na kailangan, ma. Nakuha ko na lahat ng data ng building na gusto mo sa proscenium. Floor plans, admin records, security protocols, infrastructure. Na-filter ko na ang top 3 penthouses. Pipili ka na lang ng view. Hindi ko alam kung magagalit o matatawa ako. Tigilan mo nga yung habit mong pagiging hacker. Tumawa si Anton, hinubad ang salamin, at tumingin sa akin. Sa ilaw ng sala, mas naging matapang at hubog na lalaki na ang mukha niya. Ma, anong gagawin mo ngayon? Bukod sa pagpapatakbo ng kumpanya, lumapit ako sa bintana at hinawi ang kurtina. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa Metro Manila. Iaahon ko ang kumpanya, i-stabilize ko ang stocks, tapos ibibigay ko ang pamamahala sa isang professional executive. Kapag nag-graduate ka ng college, kung gusto mong patakbuhin, sayo na yan. Kung hindi, pwede kang gumawa ng sarili mong tech company. Humarap ako at ngumiti. Magta-travel ako sa Europe, tapos babalik ako. Ipapaayos ko yung lumang rest house ng lolo at lola mo sa probinsya at magtatanim ako ng napakaraming rosas. Tumayo si Anton at lumapit sa akin. Tumayo kaming magkatabi. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Ma, sabi mo ang pinakamasayang ginawa mo sa buhay mo ay ang ipanganak ako. Bakit? Inilabas niya ang cellphone niya. Sa screen, may kopya ng SEC registration ng isang bagong korporasyon. Nakasulat doon, Bautista at Anak Technologies. Walang pangalang Villanueva. May sasabihin din ako sa'yo, ma. Ibinulsa niya ang phone at tumingin sa akin. Kalmado pero buo ang boses niya. Ang pinakamatalinong ginawa ko sa buong buhay ko ay ang hawakan ang kamay mo nung araw na nasa opisina tayo ng abogado at sabihin sa iyong lumaban. Bago pa bumagsak ang mga luha ko, hinila ko siya at niyakap. Hindi siya kumawala. Sa labas ng bintana, nagningning ang mga ilaw ng syudad. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, pakiramdam ko, buhay na buhay na. Buhay na buhay na. Muling nabuhay ang aking kaluluwa.